Si Haru ay isang walang utak na delinkwenteng tinatakot ang lahat dahil sa kanyang marahas na ugali. Ngunit nang makita ng pinakamatalinong babae sa paaralan ang kanyang nakatagong potensyal, na humaling siya sa pagpapaamo sa kanya at palihim na gustong makasesyon ito ng malakas. Nagsimula ang lahat ng makipag-away si Haru sa mga nakatataas na kaklase sa unang araw ng pasukan at biglang tumigil sa pagpasok sa klase. Dahil isang babaeng nagngangalang Shizuko ang pinakamalapit sa kanya, hiniling ng kanilang guro na ihatid ang mga handouts ni Haru. Kalaunan, dumating si Shizuko sa bahay ni Haru at nadatnan lamang itong gumagawa ng gulo. Gayunpaman, nang mapagtanto ni Haru na nandyan si Shizuko para sa kanya, tumalon siya palabas ng bintana. Dahil nalilito, inabot ni Shizuko ang mga handouts sa kanyang pinsan na si Mi at umalis. Gayunpaman, habang palabas siya ng complex, bigla siyang hinayla ni Haru na parang misyonero at tinanong kung isa ba siyang especially iya para sa paaralan, ngunit sinabi niya sa kanya na pumunta lamang siya para magbigay ng handouts. Natuwa siya dahil parang sa sandaling iyon na may isang taong may sakit at isang kaibigan ang dumating para magbigay sa kanila ng handouts. At nang paalis na siya, tinanong niya ang kanyang pangalan dahil sa palagay niya ay magkaibigan na sila ngayon. Bumalik si Shizuko sa guro at na-curious ang guro kung paano siya tinatrato ni Haru. Nabanggit ni Shizuko na tinawag niya itong kaibigan, na ikinagulat ng guro na agad na nagtanong kung maaari ba siyang hikayatin ni Shizuko na bumalik sa paaralan. Gayunpaman, direktang tumanggi si Shizuko at umalis dahil ayaw niyang magkaroon ng anumang kinalaman sa talunan na iyon. Nang araw na iyon, pagkatapos ng klase, biglang hinayla ni Haru si Shizuko sa isang sulok at sinabihan siyang tumahimik or sapilitang huhukiyan nito ang kanyang asset. Dinala niya ito sa isang kafe, at habang magkatabi silang nakaupo, nagtaka si Shizuko kung ano ang ginagawa nito doon. Nang mga sandaling iyon, may nagpakita ng mga tulisan na nagkataong mga kaibigan ni Haru, at isa sa kanila ang humingi sa kanya ng pera. Iniabot ni Haru ang pera para manatiling kaibigan niya ang lalaki, at inakala ni Shizuko na isa lamang itong malaking ulo na may isang selula ng utak. Pagkaalis ng mga lalaki, sabik na tinanong ni Haru si Shizuko kung kumusta ang pasukan sa araw na iyon, at sinabihan niya itong pumunta na lang sa paaralan kung talagang nag-aalala ito. Gayunpaman, sumagot siya na natatakot siya dahil lahat ay natatakot sa kanya sa kung anong dahilan at sa huli ay iiwasan siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya ang unang taong bumisita sa kanya sa bahay, at ang mga kaibigang nakita niya kanina ang unang sumama sa kanya nang hindi natatakot. Diretsyong sinabi ni Shizuko na siya ay niloloko, dahil walang tunay na kaibigan ang gagamit sa kanya para sa pera. Ito ang dahilan kung bakit ibinuhos ni Haru ang kanyang tasa sa mukha niya, at lumayo siya at tinawag siyang masamang tao. Nagalit ang babae at agad siyang hinabol para ibuhos ang kanyang cream sa ulo nito bago tumakbo palayo. Kinabukasan sa paaralan, tinanong ng guro si Shizuko kung sinabihan niya si Haru na pumasok sa paaralan, at sumagot siya ng hindi. Kaya sinabi ng guro na baka mapatalsik lang siya pagkatapos ng lahat. Nang marinig ito, tumungo siya sa bahay nito para ipaalam sa kanya, ngunit sinabi ni Mi na wala si Haru. Gayunpaman, sinabihan siya ni Mi na maglaro ng baseball bago siya umalis. At habang nahihirapan siyang gumawa ng isang hit, narinig niya ang mga kilalang kaibigan ni Haru na nagpaplano na iwanan siya dahil tumanggi itong magpahiram sa kanila ng pera gaya ng dati. Dahil sa pakiramdam na may dahilan si Shizuko, tinawag niyang walang isip si Haru nang bigla niya itong makitang nakaupo malapit sa kanya na may matamlay na mukha. Ngunit kinuha niya na lang ang kanyang bag para umalis dahil wala naman siyang pakialam doon. Gayunpaman, bigla siyang napaharap sa mga pekeng kaibigan at sinabihan silang kailangan nilang maging tapat kay Haru dahil itinuturing niya silang mga kaibigan. Sinubukan siyang guluhin ng isa sa mga tulisan, ngunit hinawakan siya ni Haru, binuhat mula sa lupa, at sinabihang umalis. Matapos ihatid ni Haru si Shizuko, umiyak siya habang sumusunod sa kanya, na ikinagulat niya. Niyakap siya nito at sinabing malapit na siyang mapalibutan ng maraming kaibigan. Nang marinig ito, sinabi niya rito na isa sa alang-alang niya ang pagpasok sa paaralan kung naroon ito. Pagkatapos ay bigla niyang inamin na mahal niya ito. Ngunit mabilis na sinabi ni Shizuko sa kanya na hindi niya naiintindihan ang kanyang nararamdaman dahil palagi siyang nag-iisa. Gayunpaman, sinabi niya rito na hindi magbabago ang kanyang nararamdaman at mamahalin niya ito magpakailanman.
Kasunod nito, bumalik si Haru sa paaralan, at sa sumunod na buwan, naging sakit siya sa likod ni Shizuko ng husto kaya nahihirapan itong mag-aral. Isang hapon pagkatapos ng klase, nagmakaawa si Haru kay Shizuko na sumama sa kanya sa hapunan, ngunit tinanggihan siya nito dahil kailangan niyang maghanda para sa paparating na midterms. Ito ay dahil inakala niyang magbibigay siya ng talumpati sa seremonya ng pagbubukas kapag nagsimula na sila, ngunit hindi niya magawa dahil pumangalawa siya sa grade rating. Ngayon, gusto niyang maging una sa midterms. Gayunpaman, madaling nalutas ni Haru ang kanyang problema sa matematika. Biglang naalala ni Shizuko na ang estudyanteng may pinakamataas na marka ay hindi sumipot sa talumpati at ang pangalan ng estudyanteng iyon ay Haru. Mula kinabukasan, hindi na pinansin ni Shizuko si Haru, sinasabing kaaway na niya ito hanggang matapos ang midterms para makapag-aral siya ng maayos. Galit na galit si Shizuko at nagtaka kung bakit niya ito ginagawa. Ngunit nang papunta siya sa library, sinunggaban siya ng isang nakatataas na kaklase at dinala sa kanilang klase para parusahan dahil nakita nila siyang kasama si Haru. Nagpasya siyang magpatuloy sa pag-aaral ng nakaluhod, sana ay hindi na lang siya nasangkot sa miserableng buhay ni Haru. Pagkatapos, nagpakita si Haru, at nang makita siya, nagalit siya at sumumpa na hahampasin sila sa likuran. Sinubukan siyang pigilan ni Shizuko ngunit sinaktan niya ito habang tinuturuan ni Haru ng leksyon ang mga senior. Nagalit si Shizuko at malupit na sinabi sa kanya na sawa na siya sa kanilang pagkakaibigan at iminungkahing tumigil na sila sa pagkikita. Ito ang nagpalungkot at nagpabalisa kay Haru pagkatapos. Pagkalipas ng ilang linggo, nang ilabas ang resulta ng midterm, nanguna si Shizuko sa klase, ngunit nagulat siya na hindi siya masaya kahit na nakamit niya ang kanyang layunin. Pinuntahan niya si Haru at sinabi rito na hindi naman talaga niya ito kinamumuhian, ngunit masaya siya na dumating ito upang iligtas siya ng araw na iyon. Muling naging magkaibigan ang dalawa, at nagpasya si Haru na magbasa rin habang nagbabasa si Shizuko dahil ito ay isang bagay na talagang gusto niya. Nang mapagtanto na ito ang ibig sabihin ng pag-aalaga sa isang tao, nagpasya siyang sumama rin sa kanya sa hapunan dahil iyon ang matagal na niyang gusto. Gayunpaman, habang papunta sila, may sinabi si Shizuko tungkol kay Haru, at bigla siyang niyakap nito para ikis, na ikinapulan niya. Sa hapunan, patuloy na umorder si Shizuko ng pagkain at kumakain na parang matako dahil iniisip niyang mawawala ang kahihiyan na nararamdaman niya. Ang gabing iyon ang magiging simula ng isang bagong bagzo ng emosyon para sa kanya. Kinabukasan sa paaralan, dumating ang guro upang ipahayag na ang lahat ng bumagsak sa midterm ay kailangang gawin ito muli. At dahil nakalimutan ni Haru na isulat ang kanyang pangalan sa kanyang mga script, hindi na dapat, kailangan din niyang gawin muli ang mga pagsusulit. Samantala, tinanong ni Haru si Shizuko kung may gagawin ba siya ulit na mga pagsusulit. At nang sumagot siya ng wala, sinabi niya sa kanya na hindi rin niya isusulat ang mga ito. Pagkatapos, napagtanto ni Shizuko na ang tanging dahilan kung bakit siya nanguna sa klase sa midterms ay dahil hindi isinulat ni Haru ang kanyang pangalan sa kanyang mga papel. Biglang tumalon ang isang inahin mula sa damit ni Haru, at ipinaliwanag ng talunan na nakita niya ito sa ulan at naawa siya rito. Pagkatapos ay agad siyang tumalon palabas ng bintana upang ilagay ang inahin para sa pag-aampun sa labas. Samantala, kahit gaano siya kabaliw, nagulat si Shizuko na nagsisimula na siyang isipin ito. At nang sumulpat ito sa harapan niya, tinatanong kung bakit hindi niya ito pinapansin, muling bumilis ang tibok ng puso niya na parang tatalon palabas ng kanyang katawan nang maalala niya ang kiss. Hindi nagtagal ay napagtanto niyang umaarte siyang parang umiibig at nagulat. Habang pauwi sila ng gabing iyon, binanggit ni Shizuko ang pag-amin ni Haru noong isang araw at tinanong kung ito ba ay isang romantikong pag-amin, ngunit sinabi sa kanya ng talunan na makakasesyon siya nito anumang oras. Pagkatapos, isang estudyante ang tumalon mula sa isang basurahan upang magmakaawa kay Shizuko na tulungan siyang mag-aral. Sa isang restaurant, ang babaeng nagngangalang Asako ay nagsimulang umorder ng mas maraming plato habang kumakain dahil kinakabahan siya, at hindi tumigil si Haru sa pagtitig sa kanya na parang nakikita niya ang kanyang asset. Ipinaliwanag ni Asako na ayaw niyang kumuha ng mga remedial class at kailangan niya si Shizuko para tulungan siyang makapasa sa kanyang mga retake, ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Shizuko sa pagtanggi. Agad na umalis sina Shizuko at Haru,
ngunit mabilis na sumunod si Asako at sinabing ayaw niyang kumuha ng mga remedial class dahil wala siyang oras. Ipinaliwanag pa niya na ang isang online community na kinabibilangan niya ay may offline meetup, kaya hindi siya maaaring pumunta sa mga remedial class. At dahil sa pagiging talunan niya, tumanggi ulit si Shizuko. Habang nagmamakaawa si Asako sa kanya, naging interesado si Haru sa kanyang pinag-uusapan at inalok siyang tulungan siyang mag-aral, at bilang kapalit ay isasama niya ito sa meetup. Kasunod nito, sinimulan siyang turuan ni Haru. Ngunit hindi maintindihan ng babae dahil nagsusulat lang ng mga formula si Haru at hinihiling sa kanya na isaulo ang mga ito. Lumabas si Shizuko upang umupo kasama ang manok ng mag-isa. Ngunit hindi nagtagal ay nagpakita si Haru na may dalang repolyo upang pakainin ang inahin dahil nakatakas si Asako sa mga halatang dahilan. Na-curious si Shizuko at tinanong kung bakit sila ni Asako ay gustong makipagkaibigan gayong pareho silang kakaiba, at halata naman kung bakit sila iniiwasan ng mga tao. Bilang tugon, tinanong ni Haru kung nakaramdam na ba siya ng kawalan sa loob at napapaligiran ng kadiliman, na ikinagulat niya. Sinabi niya rito na lagi siyang natatakot dito, ngunit hindi na siya natatakot dahil nasa kanya na siya ngayon. Gayunpaman, napagtanto ni Shizuko na habang nagsasalita siya, wala siyang ipinakitang emosyon sa kanyang mga mata, at parang hindi niya ito makita, kahit na nasa harap niya ito. Kinabukasan, nahirapan si Shizuko na mag-aral dahil napakaraming ingay sa kanyang kaluluwa batay sa lumalaking damdamin niya para kay Haru. At habang itinapat niya ang kanyang mukha sa kanyang mesa, nakita siya ng walang silbing talunan na ito mula sa labas at nagpas siyang lapitan siya. Tinawag niya ang kanyang sarili na Seisa at sinabing interesado siya rito dahil nagtataka siya kung paano niya napapapasok ang isang tunay na talunan tulad ni Haru sa paaralan. Sumagot si Shizuko na gusto lang ni Haru ng kaibigan at hindi mahalaga kung sino. Gayunpaman, isiniwalat ni Seisa na pumapasok siya sa dating paaralan ni Haru, at sa buong panahon, hindi samipot si Haru sa klase sa loob ng isang araw. Kaya, nangangahulugan ito na mahalaga kung sino ngayon na kusang loob na siyang pumapasok sa paaralan. Tumunog ang kampana at umalis na si Seisa. Ngunit tinawagan siya ni Shizuko upang humingi ng pabor. Kalaunan, bumalik si Shizuko sa klase at nadatnan si Asako na bigo at malapit ng sumuko dahil mas inaalala ng kanyang dapat sanang tutor ang manok nito kaysa sa pagpasa niya sa mga pagsusulit. Sinabi sa kanya ni Shizuko na dapat pa rin niyang gugulin ang kanyang oras sa pag-aaral. Ngunit sinabi ni Asako tungkol sa paaralan, ang kanyang tunay na sarili ay nabubuhay sa internet dahil doon ay wala siyang problema at napapaligiran siya ng mga kaibigan. Agad siyang pinatunayan ni Shizuko na nasa dalulo siya. Ngunit sinabi ni Asako na wala siyang pakialam kung nasa dalulo siya dahil ang mahalaga lang ay gusto niyang maging malapit, ngunit lagi siyang iniiwasan ng lahat. Narinig ito ni Shizuko at naawa sa kanya at nagpas siyang ipakita sa kanya ang mga lugar na pagtutuunan ng pansin para sa mga pagsusulit. Ngunit nang marinig niya na ang pagsusulit ay sa susunod na araw, nanatili siyang buong gabi sa pagpukpok ng kaalaman sa makapal na bungo ni Asako habang ang tunay na tutor ay natutulog lamang sa gabi. Kinabukasan, bumalik si Asako nang may pasasalamat, matapos makatakas sa mga remedial class. Ngunit nang sumunod na linggo, galit na galit siyang pumasok sa paaralan dahil nasira ni Haru ang diwa ng meetup dahil nakipag-away na naman ito. Gayun din, nakita ng mga babae ang mukha ni Asako at agad na lumayo sa kanya. Sa sandaling iyon, pumasok ang guro na sinigawan si Haru dahil sa pagdadala ng manok sa paaralan, kahit na binalaan na niya ito na huwag gawin. Kaya, sinabi ni Shizuko kay Haru na inalok ni Seisa na alagaan ang manok. Kalaunan sa rooftop, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Shizuko at nakatulog. Ngunit hindi nagtagal ay natagpuan siya ni Haru. Pagkalipas ng ilang minuto, nagising siya sa kandangga nito at mabilis na bumangon, iniisip kung kailan ito nakarating doon. Gayunpaman, balak niyang pumunta agad sa klase. Ngunit ibinaba ni Haru ang kanyang mukha at sinabihan siyang matulog. Mabilis na namula si Shizuko at nagsimulang isipin kung paano naging mas nakakaaliw ang buhay simula nang makilala niya si Haru. Sinabi niya rito na natutuwa siyang nakilala niya ito at biglang inamin na mahal niya ito. Agad siyang nahiya at nagtaka kung bakit niya sinabi iyon. Kaya mabilis niyang sinabing nagsisinungaling siya. Tinanong ni Haru kung gusto niyang lumabas, ngunit iginiit ng babae na kasinungalingan lang iyon. Kaya sinabi niya rito na mas gamaan ang loob niya na kasinungalingan lang iyon.
Kinabukasan, bumalik si Seisa na may dalang manok, sinasabing may pusa siya sa bahay nito, at ang mga nakaraang araw ay naging magulo sa pagitan ng dalawang hayop. Ang guro, si Miss Psycho, ay biglang nagpakita mula sa kung saan upang sumigaw muli. At naisip ng mga estudyante na maaaring kailanganin nilang kumuha ng coop para sa manok at itago ito sa paaralan. Kaya sinabihan nila si Miss Psycho na tulungan silang kumuha ng pahintulot mula sa mga awtoridad. At hindi nagtagal ay bumalik siya dala ang balita na naaprubahan na ito. Sinimulan nilang planuhin kung paano agad gagawa ng coup. At habang nag-iisip ng mga ideya ang lahat, si Shizuko ay abala sa pag-iisip ng kanyang pag-amin, iniisip kung dapat ba siyang pumayag na lumabas kasama si Haro. Pumunta sila sa tindahan kinabukasan upang bumili ng mga materyales para sa chicken scoop. At habang tumitingin si Shizuko sa stand, nabangga niya ang mga peking kaibigan ni Haro at natakot. Mabuti na lang at nagpakita si Seisa sa sandaling iyon at sumugod upang ihagis ang kanyang cart sa kanilang mga mukha. Agad na nakatakas sina Seisa at Shizuko, ngunit hinabol sila ng mga magnanakaw. Gayunpaman, dumaan si Haro. At nang makita sila, hinawakan niya ang isa sa mga tulisan sa ere at inihagis ito sa isang iglap. Tumakbo silang lahat palabas ng tindahan pagkatapos nito. At habang bumalik si Seisa upang tulungan si Asako na magbuhat ng ilang mabibigat na bagay, binanggit ni Haro kung paano kumikilos si Shizuko ng kakaiba. Sinabi niya sa kanya na karaniwan ay tatanggi siyang mag-alaga ng manok at lumabas pa tuwing katapusan ng linggo. Ang paggawa niya nito ng kusang loob ay tila kakaiba. Alam ni Shizuko na tama siya, ngunit itinanggi pa rin niya ito. Gayunpaman, nagulat siya sa kung gaano siya kamaunawain. Hindi nagtagal ay bumalik sina Seisa at Asako, at lahat sila ay bumalik sa bahay ni Haro. Sinimulan nilang gawin ang coup, ngunit ang paglalagari ng kahoy ay lubhang mahirap. At kahit halos sumuko na sila, inalok niya silang ibigay ang kanyang chainsaw. Agad itong kinuha ni Haro, ngunit habang wala siya, muling nagpakita ang mga masasamang iyon at sinabing gusto lang nilang makipag-usap. Ipinahayag nila kung paano sila binabalewala ni Haro, na hindi nila nagustuhan, at iminungkahi ni Seisa na humingi sila ng tawad. Ngunit walang pakialam si Shizuko, sinabihan silang gawin ang lahat, ngunit huwag makialam sa kanilang building project. Pagkatapos, biglang sinabi ng isa sa kanila na mahal niya si Haro, na agad siyang napahiya. Bumalik si Haro sa sandaling iyon, at nang makita niya sila ay nainas siya. Ikinuyom ng taong may yellow na buhok na ito ang kanyang braso sa leeg ni Shizuko, at agad na nakipag-away si Haro. Ilang sandali pa, nakaisip si Shizuko ng isang ideya, hiniling sa mga tulisan na tulungan silang gumawa ng isang chicken coop upang ipakita na talagang gusto nilang makipagkasundo. Agad na tinanggap ni Haro at nagsimulang tumawa na parang talunan na hinayaan silang sumali, na ikinagulat ng lahat na ganoon lang siya kadaling sumali. Pagkatapos ng ilang oras na pagtatrabaho, natapos ng mga lalaki ang coup, at dinala ni Seisa ang manok sa bagong tahanan nito, na nagpasabik sa lahat. Habang pauwi ng gabing iyon, sabay na umalis sina Seisa at Asako, at sinabi ni Haro kay Shizuko na gusto niyang gumugol ng mas maraming oras kasama ito. Sinabi niya rito na ang Diyos ang nagpapasya kung kailan nagiging maswerte or malas ang mga tao, kaya ang lahat ay balanse sa huli. At ito ang nagpaisip sa kanya ng ilang sandali na kung ang pagkikita niya rito ay ang kanyang maswerteng sandali, binabalanse nito ang lahat ng iba pang nangyari sa kanyang buhay dahil tanging magagandang bagay lamang ang nangyari sa kanya simula nang makilala niya ito. Ang pagkarinig nito ay nagpasuko kay Shizuko at inamin na talagang mahal niya ito. Sinabi pa niya na alam niyang ayaw nito sa kanyang pagmamahal dahil sinabi nitong ang hindi niya pagmamahal ay nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Ngunit ngayong nahulog na ang loob niya rito, tinanong niya ito kung ano ang dapat niyang gawin. Sumagot ito na mahal din siya nito. Ngunit ang pagmamahal nito ay iba sa kanya, at maaaring iwan niya ito kung napagtanto niya kung ano ito. Sinabi niya sa kanya na natatakot siya, at nang makita ito, iminungkahi ng babae na magsimula silang muli, at handa na siyang maghintay na umibig ito sa kanya. Natigilan siya habang naglalakad palayo, marahil ay nagtataka kung paano napunta sa ganito ang mga bagay. Bigla, nakatanggap si Haro ng mensahe na nagsasabing may paparating na nagngangalang Yozan, na ikinagulat niya. Kaya agad niyang sinunggaban si Shizuko at sinabihan siyang maghanap sila ng matutuluyan. Maya-maya, tumungo sila sa bahay ni Shizuko. At nang makita siya,
Halos mabasa ang tatay ni Shizuko, iniisip kung ano ang ginagawa ng kanyang anak na babae kasama ang isang lalaki. Habang nagluluto siya para sa kanya, hindi makapaniwala si Shizuko na mayroon siyang mga malilikot na iniisip kanina nang hilingin ni Haru sa kanila na maghanap ng matutuluyan. Samantala, nakarating si Yozan sa bahay ni Haru at napagtanto na hindi uuwi si Haru ng gabing iyon. Kaya, umupo siya at inisip na duwag si Haru, ngunit sinabi niyang hindi tatakbo si Haru magpakailanman. Kasabay nito, natapos na maligo si Haru at lumabas na lang sa sala ng walang damit. Mabilis na umiwas ng tingin si Shizuko habang mabilis na kumakabog ang puso niya, at napaisip siya kung tama ba ito dahil palagi namang naglalakad ang tatay niya na nakadamit panloob. Naisip niyang tingnan ito ngunit nadismaya nang makitang nakabihis na at tulog na ang lalaki. Sinipa niya ito mula sa unan at sinabihan na gamitin ang kama sa loob. Nang iwan niya ito ng gabing iyon, napansin niyang kakaiba ang kinikilos nito, ngunit tila hindi niya maintindihan ang nangyayari. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal si Shizuko, sinabi ni Haru sa kanya na may nangyaring kakaiba sa kanya habang natutulog ito habang nakatayo lang sa ibabaw ng kama nito ang isang yanjin na may nakakatakot na tingin. Sumagot siya na ang nakababata niyang kapatid iyon, at patuloy lang na sinasabi ni Haru na gustong-gusto niya ang dinurog na pula na itlog. Pagkatapos ay sinabi niya sa tatay ni Shizuko na hindi niya ito kamukha. Ngunit nagtaka ang lalaki kung paano naging casual ang talunan tungkol sa lahat ng ito, na parang siya ang may-ari ng lugar. Pagkalipas ng ilang linggo, inilabas ang mga resulta ng mga huling pagsusulit, at nakakagulat na nanguna si Haru sa klase, habang pumangalawa naman si Shizuko. Nalungkot siya dahil naisip niyang kailangan niyang mag-aral ng mas mabuti kahit anong gawin ni Asako para mapasaya siya. Pagkatapos, naisip ng walang pakialam na si Haru ang tungkol sa bakasyon sa tag-init at biglang nabanggit na mahilig ito sa mga bikini, ngunit sinabihan siya ni Shizuko na huwag isipin na susundan siya nito sa dalampasigan. Pagkatapos ay tumayo siya dala ang kanyang script at tumungo sa silid-aralan upang tanungin ang guro kung paano na-score ang mga sagot. Nang ipakita niya sa guro ang kanyang script, sinagot kung bakit hindi niya nakuha ang buong marka sa isang seksyon, sinabi ni Saiko na ang kanyang mga sagot ay hindi mali, ngunit hindi rin ito tama. Tumanggi si Shizuko na tanggapin ito dahil isa itong kalokohang tanong tungkol sa sakit ng puso, at sinabi sa kanya ng guro na ito ay dahil hindi pa alam ni Shizuko kung ano ang pakiramdam nito. Gayunpaman, sa kanyang pagbabalik, inakala ni Shizuko na alam niya kung ano ang pakiramdam dahil tinanggihan ni Haru ang kanyang pag-ibig. Kaya, gusto niyang mahulog ang loob nito sa kanya, ngunit mas interesado siya kung bakit siya nahulog sa isang bagay na tulad nito. Gayunpaman, bigla na lamang siyang dumaan kay Haru na nagtanong kung makakakuha ba siya ng ilang puntos pabalik. Bumalik si Shizuko upang tingnan ang mukha nito, at sinipa ng ilang mga babae ang isang bola patungo kay Haru. Sa sandaling iyon, natakot sila at mabilis na kinuha ang bola habang papaalis sila mula roon. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Shizuko na tumigil sa pagtitig sa mga tao dahil iiwasan lamang nila siya. Sinabi niyang gustong-gusto niya kapag ngumiti ito at umalis, na ikinapulan ito. Mula noon, lalong ngumiti ang ating bida. Agad niyang tinawagan ang lahat ng mga babae kaya't nagdagsaan sila sa paligid niya. Bumalik siya sa klase para sabihin kay Shizuko na gumana ang kanyang panlilinlang dahil sikat na siya ngayon at gusto na siyang kausapin ng lahat. Gayunpaman, nagselos si Shizuko at pumunta para pakainin ang manok. Napansin ni Asako na nalulungkot siya at sinigawan ito. At habang nasa klase ng sports, hindi na matiis ni Shizuko ang pagkahumaling ng mga babae sa kanyang crush. Nagsimula siyang maglakad palayo, na ikinagulat ni Asako, na inakala niyang nagseselos siya. Ngunit hindi ito itinanggi ni Shizuko. Ang araw ng sports ay kinabukasan, at sumama si Shizuko kay Asako sa paglalaro ng volleyball, kahit na hindi kailanman nahawakan ng kamay nito ang bola hanggang sa matamaan siya sa mukha. Kasunod nito, dumating si Seise para iulat sa mga babae na maayos ang lahat sa soccer match hanggang sa labis na natuwa si Haru at sinuntok ang referee. Sinabi ni Seise na umaasa siyang magiging maayos ang lahat para kay Haru sa pagkakataong ito, ngunit tinanong siya ni Shizuko kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Sumagot si Seise na si Haru ay dating napakabangis noong kanilang dating paaralan at walang gustong maging kaibigan niya, kaya tuluyan na siyang tumigil sa pag-aaral.
Ito ang nagudyok sa kanya na tanungin si Seisa kung bakit siya nag-aalala kay Haru kahit na hindi naman niya ito kinakausap noon, at sumagot si Seisa na may utang siya sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, nakita ni Haru ang isang lalaking nang-aapi sa isang babae at agad siyang nilapitan. Sinimulan siyang pagtawanan ng mataas na opisyal, kaya sinunggaban niya ang isa sa mga babae at tinanong kung hindi ba siya mamasamain na gumugol ng mga susunod na araw sa infirmary. Bigla siyang sinuntok ng lalaki, at agad siyang sinunggaban ni Haru. Tinanong siya kung bakit niya binubuli ang babae. Pagkatapos ay pinahirapan niya ito, dahilan para magtipon ang lahat ng mga estudyante. Hindi nagtagal ay napagtanto niyang lahat ay nanunood at agad na nakaramdam ng matinding pagkadismaya na tinakot na naman niya ang lahat. Samantala, tinanong siya ni Shizuko kung ano ang ginagawa niya. At nang marinig nila ang boses ng isang guro, mabilis siyang sinunggaban ng babae at hinayla palabas doon. Sa isang ligtas na lugar, tinanong niya si Shizuko kung mali ang ginawa niya dahil nangyari na ito dati. Nang lumingon siya at nakita ang lahat ng mga estudyante na nakatitig at natigilan, idinagdag niya na hindi niya alam kung bakit palaging ganito ang nangyayari. At sinabi sa kanya ni Shizuko na kahit hindi niya masasabing tama ang ginagawa niya, alam niyang mabait itong tao. Nagulat si Haru at sa wakas ay hinawakan niya ang noo nito, at habang hinahaplos niya ito, lalong namula ang noo nito. Muntik nang mauwi sa isang kiss ang balak, ngunit pinigilan ni Seisa. Tinawagan si Haru para sa kanilang susunod na laban sa soccer. Nang paalis si Haru, bigla siyang lumingon at tinanong si Shizuko kung pwedeng mag-date sila sa tag-araw kung manalo sila sa laban, kaya pumayag ito. Mabuti na lang at nanalo si Haru sa kanyang pastahan, at lahat sila ay pumunta sa dalampasigan noong bakasyon sa tag-araw. Gayunpaman, habang lumalangoy sina Haru at Asako, kinailangang matutong mangisda sina Shizuko at Seisa dahil baguhan pa lamang sila at hindi marunong lumangoy. Kalaunan, habang nag-iiho sila ng isda, pinag-usapan ni Mi ang relasyon niya kay Haru at saka nabanggit na may nakatatandang kapatid si Haru. Pero pinutol siya ni Haru, sinabing medyo nasobrahan na raw siya sa pagsasalita, na ikinagulat ng lahat. Gayunpaman, nang makauwi sila ng gabing iyon, biglang nakita ni Haru ang kanyang kapatid at tumakbo palabas, na ikinagulat ng iba. Gayunpaman, maayos na ipinakilala ni Mi na ito ang kapatid ni Haru na ikinukwento niya sa kanya. Nagtanong si Yozan tungkol sa kalagayan ni Haru, at isiniwalat ni Seisa na pumapasok na ngayon si Haru sa paaralan dahil kay Shizuko. Samantala, medyo nakaramdam ng kakaiba si Shizuko sa presensya ni Yozan. Habang pauwi siya ng gabing iyon, kakaibang sinabi sa kanya ni Yozan na bantayan si Haru, at nang sa tingin niya ay kakaiba ito, biglang hinayla siya ni Haru sa isang sulok. Tinanong niya ito kung bakit ito tumakbo ng ganoon, at sinabi ni Haru na kinasusuklaman niya ang kanyang kapatid. Sinubukan niyang tanungin kung bakit, ngunit mariin siyang sinabihan nito na tumigil sa pag-iyak, kaya tumayo siya. Nalungkot si Haru sa pag-iisip na iniwan siya nito, ngunit agad niyang napagtanto na nandoon pa rin ito. Pagkatapos ay sinabihan niya itong pumunta sa kanyang bahay para maampas nito ang mga pakwan. Habang binabasag ito, nagtaka siya kung bakit ito nagpakita ng nakakatakot na mukha kanina at napagtanto na hindi niya ito kilala tulad ng iniisip niya. Humingi siya ng paumanhin sa pag-arte nitong parang talunan kanina, at tinanong kung ano ang maaari niyang gawin para sa kanya bilang kapalit dahil palagi siyang nasa likod nito. Sinabi niya rito na gusto niya ng date. Kasunod noon, ikinwento ni Haru kay Mi ang tungkol sa date nila ni Shizuko, at natuwa siya na magkasama na sila ngayon. Pero ang edukadong talunan ay nagsimulang mag-isip tungkol sa pagsesyon sa date night, na ikinagulat ni Mi, na agad siyang binalaan na itapon ang mga iniisip na iyon. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula ang ikalawang semestre, at natuwa si Haru na makita ang kanyang manok. Doon din, dumaan si Shizuko kasama ang ibang mga estudyante, at sinabi ni Haru sa kanya na napagtanto niyang makikita niya itong muli araw-araw, hindi tulad noong summer break. Agad na namula si Shizuko, at nagulat ang ibang mga estudyante sa kung gaano kagaling ang riz nito. Mamaya sa klase, mukhang may sakit si Asako, at nang tanungin siya ng kanyang mga kaibigan kung ano ang problema, sinabi niya sa kanila na may lagnat siya ngunit pinilit niyang pumasok sa paaralan. Agad nila siyang sinabihan na huwag din silang mahawan, at nahihiya niyang ginamit ang kanyang mask. Pagkatapos ay napansin ni Haru si Shizuko na nag-aaral ng trigonometria,
na ikinagulat ni Seise dahil ito ang matematika sa susunod na taon. Naging mausisa si Shizuko at tinanong si Haru kung kailan siya nag-aaral, ngunit sinabi nitong hindi niya kailanman, kaya tinawag niya itong sinungaling dahil walang paraan para makapasa siya sa kanyang mga pagsusulit kung hindi. Isiniwalat ni Haru na hindi siya nag-aaral sa kanyang dating paaralan, kaya ginamit niya ang lahat ng libreng oras para pag-aralan ang lahat. Pagkatapos ay iniba niya ang usapan at tinanong siya kung saan niya gustong pumunta para sa date, ngunit sumagot si Shizuko, sa library. Sa susunod na klase, hindi mapigilan ni Shizuko ang pag-iisip kung gaano kamisteryoso si Haru, at naisip niya kung gaano karami ang handa nitong ibunyag tungkol sa kanyang sarili at kung saan niya itinatakda ang hangganan. Pagkatapos ng klase ng araw na iyon, sinabi ni Shizuko kay Haru na pupunta siya sa library. At habang iniisip niya kung ito na nga ba talaga ang date, bigla silang nakarinig ng ilang mga babae na gumagawa ng eksena. Nang mapagtanto nilang dahil ito kay Yozan, agad na nawala si Haru, na ikinagulat ni Shizuko habang papalapit sa kanya si Yozan. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang kapatid ay naglaho lamang at sinubukang humingi ng paumanhin, ngunit sinabi ni Yozan na pumunta siya para makita siya. Nagalit si Haru dahil nagtatago siya, sana'y isinama niya si Shizuko. Paglabas niya sa palumpong na pinagtataguan niya, tinakat niya ang babaeng pinagbigyan niya ng kamay noong isang araw. Nagulat siya at naisipan niyang humingi ng pabor dito. Kasunod nito, sinimulan ng babae na bantayan ang lugar para ipaalam sa kanya kung naroon si Yozan. Habang ginagawa ito, napansin niyang isa itong class representative at natuwa siya dahil sa tingin niya ay iyon ang pinakamagandang bagay na dapat gawin sa paaralan. Gayunpaman, dahil hinahangaan siya ng lahat, sinabi niyang hindi iyon ang kaso para sa kanya dahil pinipili lang siya ng kanyang mga kaklase dahil nakasalamin siya. Naging mausisa siya kung ano ang magiging hitsura niya kapag nakasalamin at sinabihan siya nitong magiging gwapo ang itsura niya. Napangiti siya dahil sinabi niya rito na mabait siyang tao, na agad na nagpatuyo ng lalamunan niya sa kahihiyan. Agad na tumakbo si Haru palayo nang maalala niya si Yozan, na iwan ang nerdy na babaeng natutuwa sa kanyang papuri. Samantala, isinama ni Yozan si Shizuko sa isang walang patutunguhang paglalakad sa lungsod, nangungulit tungkol sa kanyang pagkahilig sa matatamis, ngunit hindi interesado ang babae sa mga sinasabi niya. Umalis siya agad para bumili ng mga pastry, at habang papunta, naisip niyang malapit nang dumating si Haru. Sa ibang lugar, tumatakbo si Haru at hinahanap ang mga ito dahil nagpadala si Yozan sa kanya ng mga litrato niya na nagsasaya kasama ang kanyang kasintahan. Bumalik si Yozan na may dalang isang pakete ng donut, at habang kumakain sila, bigla niyang sinabi sa kanya na kailangan niyang huminto sa pag-aaral si Haru at umuwi, na ikinagulat niya. Isiniwalat niya na pinalayas ng kanilang ama si Haru sa bahay bago pa man siya pumasok sa kanyang dating paaralan dahil isa itong mapanggulo na tao. Ngunit ngayon, biglang nagbago ang isip ng kanilang ama at gusto na niyang umuwi si Haru. Kaya pinapanta niya si Yozan para sunduin siya. Gayunpaman, kinasusuklaman ni Haru si Yozan at hindi nakinig, at doon gustong pumasok si Shizuko. Gusto niyang panatilihin siya nito sa paaralan. Nagulat si Shizuko dahil literal na sinabi ng lalaki na gusto niyang iuwi si Haru ilang minuto ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Yozan na ang kanilang ama ang may gustong bumalik si Haru. Siya mismo ay ayaw nito dahil ang pag-uwi ni Haru ang magiging katapusan nilang dalawa. Sinabi pa ni Yozan na dahil nandoon si Shizuko, mananatili si Haru sa paaralan. Sumugod si Haru ng agresibo sa sandaling iyon at binalaan si Yozan na lumayo sa kanila habang naglalakad ito palayo kasama si Shizuko. Gayunpaman, huminto si Shizuko at sinabihan siyang pakinggan muna si Yozan. Kaya nakinig si Haru at sinabihan siya ni Yozan na mangako na papasok siya sa paaralan. Nangako si Haru at tumalikod upang umalis. Ngunit habang paalis siya, sinabihan niya si Yozan na huwag nang magpakita muli sa kanya. Samantala, nangatuwiran si Yozan na kung magbabago muli ang isip ng kanilang ama, maaaring kailanganin nilang gumawa ng ilang desisyon. Sa kanilang daan, tinanong ni Haru si Shizuko kung bakit niya kasama si Yozan, at sumagot siya na gusto niyang malaman ang higit patungkol kay Haru. Sinabihan siya ni Haru na huwag nang lumapit muli kay Yozan, ngunit tumanggi siya, sinabing hindi niya siya maaaring utusan. Nang sandaling iyon, nilaro ni Haru ang barahan na akala ko mahal mo ako, at agad siyang nagliwanag na parang bola.
Nagpatuloy sila sa paglalakad, at sinimulang isalaysay ni Haru ang kanyang nakaraan sa kanya, ngunit nilaktawan niya ang bahaging naglalaman ng impormasyon tungkol sa 3 taon sa kanyang dating paaralan. Tinanong siya ni Shizuko kung gusto na ba niyang umuwi, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mukha nito at sinabing ayaw niyang umalis ito dahil malulungkot siya. Ngumiti siya at sinabing gusto niya itong makasama. Kinabukasan sa paaralan sa locker room, sinalubong ng nerdy class representative si Haru at nagpasalamat sa pagtatanggol sa kanya noong araw ng palakasan. Ngumiti si Haru nang kilalanin siya nito, at agad na natunaw ang dalaga. Samantala, naroon din si Shizuko, at habang naglalakad siya palayo, napansin niya ang ekspresyon sa mukha ng dalaga na sumisigaw ng higit pa sa pasasalamat. Handa na siyang isugol ang lahat. Dumating ang isang bagong araw, ngunit malinaw na iniisip pa rin ito ni Shizuko. Hindi makapag-focus si babae dahil ang nararamdaman niya ang siyang pinakamatindi, at tahimik siyang nalilito kung bakit siya binabagabag ng ganitong kaguluhan ng emosyon. Maya-maya lang, may dumating na fax mula sa kanyang ina na nagtatanong kung sila ba ng kanyang nakababatang kapatid ay talagang nakakapag-aral sa paaralan, na siyang huling bagay na kailangan niya ngayon. Samantala, sa kabilang panig ng paaralan, ang tahimik na babaeng may salamin na nagngangalang Ashima ay nagte-text sa kanyang matalik na kaibigan, na nag-aaral sa ibang paaralan. Nang lumipat si Ashima sa high school na ito, natuklasan niya na lahat ay nakakulong na sa kani-kanilang mga grupo ng kaibigan, kaya't siya ay naiwan sa lamig. Kaya siya ay naging opisyal na nag-iisa sa klase at walang makausap. Kalaunan, si Ashima ay nag-iisip lamang nang marinig niya ang ilang mga babae na nagchichismisan tungkol kay Haru. Biglang nalungkot siya ng casual na binanggit ng mga babaeng ito na nakikipag-date si Haru sa babaeng lagi niyang nakakasalamuha. Bumalik sa silid-aralan ni Shizuko, malapit nang pumili ng kinatawan ng klase ang mga estudyante. At ang talunan na ito, si Haru, ay inakala niyang maaayos niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsusuot ng salamin para magmukhang mas gwapo. Dahil sinabi sa kanya ni Ashima ang dahilan kung bakit siya ang napili bilang kinatawan ng klase, labis siyang natuwa at napaisip si Shizuko kung ano ba ang problema niya. Ngunit nadismaya siya nang walang pumili sa kanya para sa kahit anong posisyon. Pagkatapos ng klase, napagtanto ng kanyang mga kaibigan na malungkot siya at napaisip kung talagang iniisip ng payaso na iyon na siya ay manonominado. Di nagtagal, nagkaroon ng kaunting tsismisan sina Asako at Seise tungkol kay Ashima, na nag-iisip na baka maganda ang loob niya kay Haru. Nagselos si Shizuko dahil dito, ngunit nagkunwari siyang hindi nababahala, na sinasabing mas inaalala niya ang kanyang mga marka kaysa sa walang silbing tsismis. Habang nanananghalian, mag-isang nakaupo si Ashima sa hagdanan, kumakain na parang isang malungkot na anime girl, nang biglang nagpakita si Haru sa tabi niya. Nabanggit niya na ang ideya nito ay hindi nakatulong sa kanya na makuha ang mga boto dahil ang pagsusuot ng salamin ay hindi nakatulong sa kanya na makuha ang mga boto, na ikinagulat niya na ganoon pala ito kawalang isip. Napagtanto ni Haru na pumunta pala ito rito para kumain ng mag-isa at itinuro niya na kahit siya ang class representative, tila wala siyang mga kaibigan na hindi inaakala ng sinuman. Nabanggit niya na dati rin siyang ganoon, ngunit ngayon ay mayroon na siyang mga kaibigan. Natataranta si Ashima, at nagtanong tungkol kay Asako dahil inakala niyang nakikipag-date si Haru sa kanya. Ngunit nilinaw ng walang silbing talunan na kaibigan lamang si Asako at pagkatapos ay inamin niyang may gusto siya kay Shizuko. Natigilan si Ashima, marahil ay nagtataka kung bakit lahat ng magaganda ay kinuha. Ilang sandali pa, nagpakita si Asako at naabutan silang nag-uusap ng malalim. Sinabi sa kanya ni Haru na pinag-uusapan lang nila ang tungkol sa kanila at ipinaliwanag na walang mga kaibigan si Ashima. Nagpagulat ito kay Asako marahil dahil dati rin siyang loner, kaya agad niya itong dinala sa library para sa isang uri ng friendship meeting kasama ang iba. Ngunit si Shizuko ay nahaharap sa napakaraming emosyonal na bagahe at tumangging sumali, lumayo na parang allergic sa koneksyon ng tao. Kinabukasan, habang nasa gym class, walang makakapare si Ashima dahil labis siyang nahawaan ng social anxiety. Nagpakita si Shizuko ng sandaling iyon, wala ring kapareha, at pinagtagpo sila ng guro para mag-stretch. Sinamantala ni Ashima ang pagkakataong humingi ng tawad sa gulo kahapon, ngunit sinabihan siya ni Shizuko na magsalita kung naiistorbo nila siya.
Kinailangan ipaliwanag ni Oshima na hindi nila siya iniistorbo, na nag-udyok kay Shizuko na tanungin kung bakit siya nahihiya. Sumagot siya na hindi, kulang lang siya sa kumpiyansa na ipakita ang sarili. Kalaunan, natagpuan na naman ni Oshima ang sarili niyang mag-isa sa hagdanan na iyon dahil tila iyon ang itinalaga niyang lugar para sa mga babaeng malungkot. Sumali si Haru sa kanya at tinanong kung nakita niya si Shizuko, na binanggit na iniiwasan niya ito na parang may salot. Huminga ng malalim si Oshima at sinabihan itong kalimutan na ang pagtulong sa kanya na makipagkaibigan. Pagkatapos ay nag-aalangan siyang nagtanong kung mahal ba niya si Shizuko sa romantikong paraan. At nang halatang kinakabahan si Haru, mabilis niyang sinabihan itong huwag sumagot dahil baka mas lalong malungkot siya dahil sa sagot nito. Sakto lang, nagpakita si Asako kasama sina Shizuko at Seisa, inaanyayahan ang lahat na maglaro. At nang makitang magkasama ulit sina Haru at Oshima, medyo nagselos si Shizuko. Habang naglalaro ng tennis sina Asako at Seisa sa malapit, sina Haru, Shizuko, at Oshima ay nakaupo sa gilid ng court. Sa wakas ay tinanong ni Haru si Shizuko kung bakit niya ito iniiwasan at nasabi niya na lagi siyang kumakabog ng mabilis at sumasakit ang katawan niya tuwing naiisip niya ito, na ikinagulat ni Oshima na matapang na ipinapahayag ng babaeng ito ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, inakala ng bida na lalaki na may sakit siya at hiniling sa kanya na bisitahin ang nurse. Dahil sa pagkadismaya ni Oshima sa kanyang kawalang isip, bigla siyang sinigawan, tinawag siyang walang alam sa mahigit 5 kasing kahulugan, na ikinagulat ng lahat. Ngunit napagtanto niyang lumampas siya sa inaasahan at tumakbo palayo na napahiya. Sinabihan ni Asako si Haru na sundan siya at agad naman siyang hinabol ni Haru. Nang maabyutan ni Haru si Oshima, tinanong niya ito kung ayos lang ba siya at sumagot ito na nagmumakmak lang siya ng mag-isa. Kaya binigyan niya ito ng ilang nakakamotivate na kalokohan na nagpaisip sa kanya na maaaring umiibig siya rito. Samantala, si Shizuko ay nagkakaroon ng isang buong pilosopikal na sandali. Sa pagninilay-nilay sa kanyang pagkabata at sa kagalakang dati niyang natatagpuan sa pag-aaral, napagtanto niya na ang pag-aaral ay nagpaparamdam sa kanya ng kumpletong pakiramdam dahil nagbibigay ito sa kanya ng layunin at isang pangitain para sa kanyang kinabukasan. Kaya nagpasya siyang alisin ang lahat ng pang-abala, kahit ang pag-ibig, dahil ang kahusayan sa akademiko ang kanyang tunay na tungkulin. Sa araw ng kanilang nakatakdang date, dumating sina Asako at Seisa sa Batang Center para lang malaman mula kay Mina sina Haru at Shizuko ay may date. Akala ni Seisa ay may progreso na sila, pero sumagot si Mina dapat mahiya si Haru dahil si Shizuko ang matapang na nagpapahayag ng kanyang nararamdaman. Kalaunan, nalungkot si Asako sa pag-iisip tungkol sa date at sinabi niya na hindi kailanman nagbahagi si Shizuko ng kahit ano sa kanya kahit na sa tingin niya ay magkaibigan sila. Ipinaliwanag ni Mi na iba lang ang ugali ni Shizuko, pero nang magbukas siya ng isip, sulit itong pakinggan. Samantala, sa library kung saan nakikipag-date ang dalawang walang silbing talunan na ito, umupo si Shizuko sa tapat ni Haru at tahimik na ibinahagi ang pinakamasakit na balita na hindi na siya naaakit dito dahil kailangan niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral, dahil hindi siya isang henyo tulad niya na hindi kailangang mag-aral ng mabuti. Nagulat si Haru at tinanong kung nakakagambala ba ito sa kanya, pero sinabi niya sa kanya na kailangan lang niyang harapin ito ng mag-isa. Bumalik si Haru mula sa date sa library na iyon na labis na nadurog ang puso. Nang sandaling iyon, ipinakita ni Mi sa kanya ang isang larawan ng tiyahin ni Haru na si Kyuko, at ang pagkakita sa mukha nito ay nagdulot ng isang flashback noong araw na inampun niya ito. Kinabukasan sa paaralan, nakahiga si Haru sa ilalim ng araw katabi ng kanyang manok nang dumating si Oshima. Nabanggit niya na 1 minuto na ang nakalipas mula nang magkita sila, lalo na mula noong araw na iyon na sumabog ang kanyang emosyon. Nagpasalamat si Oshima sa payo na ibinigay nito sa kanya at inamin na mas maayos na ang kanyang pakiramdam ngayon. Pero sinabi ni Haru sa kanya na binatikos siya ni Shizuko, na ikinagulat niya nang tanungin niya kung inamin na ba nito ang kanyang nararamdaman, ngunit sinabi ng talunan na hindi. Hinikayat siya ni Oshima na ipahayag ang kanyang sarili na parang isang tunay na tao. Ngunit nagsimulang magsalita si Haru na parang isang pantas kahit wala siyang karunungan, na nagpapahiwatig na maaari na lang siyang magpatuloy. At habang sila ay nag-uusap ng buong puso, si Asako ay nagkukubli sa mga palumpong na parang isang uri ng romance detective.
Kalaunan ay pinutol niya ang kanilang sandali, sinabihan si Haru na huwag sumuko at tinawag siyang isang talunan kung hindi siya magpapatuloy habang tumatakbo ito palayo. Pero akala ni Haru ay lasing siya or kung ano paman. Maya-maya, si Haru ay pagala-gala sa paligid ng paaralan kasama ang kanyang manok, nagrereklamo kung paano siya palaging pinapagalitan ng mga babae na parang isang uri ng biktima. Pagkatapos ay naalala niya ang isang bagay na sinabi sa kanya ni Kyuko minsan, na isang araw ay makakakilala siya ng isang taong magpaparamdam sa kanya ng kapayapaan. Sa eksaktong sandaling iyon, nakita niya si Shizuko na natutulog sa tabi ng bintana ng library at lumapit sa kanya, gin-icing siya. Nagmumukhang masungit na naman ang babae, ngunit bigla na lang, sinabi ni Haru sa kanya na mahal niya ito. Nagulat si Shizuko ngunit nagawa niyang pigilan ang kanyang sarili at mahinahong sumagot na wala na siyang nararamdaman para sa kanya. Sinabi ni Haru na sapat na ang manatili sa kanyang tabi ngunit agad siyang niyaya na lumabas kasama niya. Nang tumanggi siya, patuloy siyang nagpumilit, na humantong sa isang buong pagtatalo sa pagitan nila. Kasunod nito, nagsimulang umakto si Shizuko na pagod sa harap niya. Pagkatapos ilabas ang mga resulta ng midterms test ilang linggo ang lumipas, nanguna muli si Haru sa klase kasama si Shizuko sa pangalawang pwesto, at nagalit siya, nagtataka kung bakit hindi niya ito matalo. Casual niyang sinabi sa kanya na mas nagsikap siya ng kaunti sa pagkakataong ito, kaunti lang, na may pagmamalaki ng isang taong alam na likas siyang may talento. Galit na umalis si Shizuko, sinabing kailangan niyang mag-aral ng mas mabuti dahil ang buong pagkakakilanlan niya ay nakabatay sa kahusayan sa akademya. Naalala niya muli ang mga salita ng kanyang tiyahin at ngumiti habang sinasabing magsisikap din siya ng mas mabuti. Samantala, matagumpay na bumagsak muli si Asako gaya ng dati. Pagkatapos, pumunta si Shizuko sa kanyang mga klase sa suporta sa cram school kung saan niya nakasalubong si Yameikan, na nagtanong sa kanya tungkol kay Haru. Pagkatapos noon, inabutan ni Shizuko ng mga tiket si Haru para sa paparating na pagdiriwang. Ngunit sinamantala ng talunan na si Haru ang pagkakataong dilaan ang kanyang kamay. Agad na lumayo si Shizuko at binalaan siya na kung patuloy siyang kikilos ng ganito, mawawala ang lahat ng tiwala nito sa kanya. Pagkatapos ay nagtakda siya ng batas na kung gusto niyang manatiling malapit sa kanya, kailangan niyang mapanatili ang hindi bababa sa 2 metro na distansya. Nairita si Haru sa mga makatwirang hangganan na ito at gumanti sa pamamagitan ng pagbasag ng ilang tabla at pagbuga ng hangin kay Asako. Kinailangan ipaliwanag ni Asako sa kanya na hindi komportable kapag ang isang taong hindi mo gusto ay humawak sa iyo ng hindi naaangkop, ngunit lalo lamang nitong pinalala ang kanyang nararamdaman. Hindi kalayuan, dumaan si Shizuko at nakita si Seisa kasama ang ilang kaibigan na nagpaplano ng kanilang mga stall para sa festival. Binigyan niya sila ng mga kapaki-pakinabang na mungkahi ngunit pagkatapos ay pabiro niyang hiniling ang 50% ng kita. Kalaunan, habang nagpupulong para sa pagtatalaga ng mga posisyon sa festival, isa sa mga senior student ang nagtulak kay Shizuko at si Haru, na nasaksihan ang kawalang galang na ito, ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagsuntok sa mukha nito. Dahil dito, ang kanilang grupo ay napunta sa pinaka-hindi maganda na lokasyon sa pista, at si Haru ay sinentensyahan ng tungkulin sa pagtanggal ng damo bilang parusa sa kanyang marahas na pag-uugali. Natagpuan siya ni Oshima doon at pinayuhan siyang iwasan ang karahasan kung tunay siyang nagmamalasakit kay Shizuko. Formal niyang ipinakilala muli ang kanyang sarili at idinagdag na hindi siya kikilos ng may pagsisisi tulad ng iminungkahi niya noon, ngunit natutunan niyang itago ang mga bagay-bagay sa loob. Samantala, nakikinig si Shizuko mula sa isang sulok at nagtataka kung bakit siya nagtatago mula sa kanya. Nang hapong iyon, sina Shizuko, Asako, at Seisa ay pumunta upang tingnan ang kanyang mga marka sa cram school. Habang nasa daan, nakasalubong niya si Yameikan at ang kanyang grupo. Sumama si Yameikan sa kanya upang makita ang mga resulta dahil malinaw na interesado ito hindi lamang sa kanyang akademikong pagganap. Tinanong niya kung bakit siya nakikisama sa mga ganoong kalokohang lalaki, at sinabi lang niya na masaya silang kasama. Natuklasan ni Shizuko na siya ang may pinakamataas na marka at tiniyak sa sarili na nasa tamang landas siya sa pamamagitan ng pagsasantabi ng kanyang nararamdaman para kay Haru. Nang sumama siyang muli kina Asako at Seisa, nakikitungo pa rin sila sa mga kaibigan ni Yameikan na nang-aasar kay Asako para sa mga tiket sa pista na parang mga nakakainis na lamok.
Dahil ayaw sumuko ni Asako, ibinigay ni Shizuko ang kanyang sariling tiket at ang kay Haru, sinabing hindi niya sila kailangan. Nang lumalim ang gabi, umuwi si Haru at naabutan si Shizuko na naghihintay sa kanya, at inabot niya sa kanya ang isang maliit na pakete mula kay Asako. Nang makitang mukhang may sasabihin si Haru, unang nagsalita si Shizuko at mariing sinabi sa kanya na hinding-hindi siya mai-inlove sa kanya. Ngunit sumagot siya na babaguhin niya ang isip nito, na iniwan siyang lubos na natigilan sa kanyang kumpiyansa. Kinuha niya ang bag mula sa kanya at inalok na ihatid siya pauwi, ngunit sinamantala niya ang pagkakataon at sinubukang ikis ito. Gayunpaman, bigla niyang naalala ang lektura ni Asako tungkol sa mga hangganan at talagang pinigilan niya ang sarili. Nanigas na si Shizuko at halos mamula. Inagaw niya ang kanyang bag pabalik at tumakbo palayo. Sinabi niya sa sarili na tama ang ginagawa niya, ngunit sa kaibuturan niya ay hindi niya maintindihan kung bakit patuloy pa rin ang pagtibok ng mabilis ng kanyang puso. Sa wakas ay dumating na ang school festival at ang klase ni Shizuko ay nagtayo na ng isang haunted mansion. Dumating ang mga tauhan ni Yameikan na naghahanap ng libangan at sinalubong sila ni Shizuko na nakasuot ng costume ng isang nurse, na nagsisilbing tour guide nila. Dahil dito, nagtataka sila kung ano ang ginagawa ng isang study girl na tulad niya sa ganoong costume. Hindi nagtagal ay nagpakita si Haru na nakadamit bilang isang vampira, humihila ng bangkay, na ikinagulat nila. Nagwisik si Haru ng pekeng dugo sa mga lalaki, na agad na hiniling sa kanya na ipakilala sila sa ilang mga babae dahil tama ang kanilang mga prioridad. Sa labas ng bakuran, si Shizuko ay nakaupong mag-isa na may buong krisis tungkol sa pagkawala ng kontrol sa kanyang emosyon noong nakaraang gabi. Naawa siya sa pagsigaw kay Haru, kahit na wala naman itong ginagawang mali, ngunit kasabay nito, nagulat siya na kalmado lang ito habang nahihirapan siyang intindihin ang kanyang nararamdaman. Samantala, nagpakita si Yozan sa festival at tinanong siya ni Mei kung bakit siya pumunta. Sumagot si Yozan na narinig niya kung gaano kalaki ang ipinuhunan ni Haru sa pagpaplano para sa pagdiriwang at naisip niyang magagalit talaga si Haru kung pupunta siya, kaya kinailangan niyang subukan ang pagkakataon. Lumapit si Yameikan kay Shizuko, ngunit sinabing dadaan lang siya, kaya nagpatuloy siya sa paglalakad na parang alam na niya kung saan siya pupunta. Gayunpaman, ilang sandali pa, bumalik siya sa parehong lugar at nalito kung paano siya nakarating muli doon. Dahil alam niyang naligaw siya ng landas, tinanong siya ni Shizuko kung bakit hindi na lang siya humingi ng tulong sa mga estudyante para makapag-navigate, ngunit sinabi niya rito na ayaw niyang humingi ng tulong sa mga tao. Nagpakita si Asako sa sandaling iyon upang tawagan si Shizuko, at habang paalis sila, tinanong ni Shizuko kung sasama siya sa kanila. Samantala, nadismaya ang mga tauhan ni Yameikan na dinala lang sila ng bida na ito sa isang manok nang akala nila ay pupunta niya sila sa ilang magagandang babae. Nang sandaling iyon, nagpakita si Shizuko kasama sina Yameikan at Asako. At nang makita sila ni Haru, tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Shizuko kay Yameikan. Dahil gusto siyang pukawin ni Yameikan, agad siyang hinawakan nito para isipin niyang nagsasaya sila. Tinanong siya ni Haru kung bakit niya hinahayaan si Yameikan na hawakan siya gayong mahigpit niya itong binalaan na huwag. Sumagot si Yameikan na dahil hindi matiis ni Shizuko si Haru, kaya't agad niya itong sinuntok, ngunit si Shizuko ang nataman. Nagalit ito sa kanya at sinabi niya sa kanya na permanente na siyang pinagbawalan na lumapit sa kanya. Lumayo siya, ngunit sumunod si Asako para aliwin siya at bigyan ng ilang payo, ngunit pinigilan siya ni Shizuko, sinabing hindi niya iyon pakialam. Ang pagtanggi ay nag-iwan kay Asako na tila lubos na nadurog. Samantala, sinisi si Yameikan ng kanyang mga kaibigan sa pagiging sanhi ng kaguluhan na nangyari. Kaya pinuntahan niya si Shizuko na may mga matang nakatingin sa pasa nitong ilong upang makalaya mula sa pagkakasala. Ngunit sinisi pa rin siya ni Shizuko sa lahat. Bigla siyang tinanong ni Yameikan kung gusto ba niyang malaman kung bakit hindi siya makawala sa kanya at sinabing iyon ay dahil mataas ang inaasahan niya sa kanya, ngunit ayaw niyang tuparin ang inaasahan ni Haru, na isang napakalupit na bagay sa kanya. Sa kanilang pagbabalik sa pista, nakaramdam ng pagkakasala si Shizuko sa pagtrato kina Asako at Haru ng ganoon. Tinanong siya ni Yameikan kung hindi ba siya makakaramdam ng kalungkutan kung itataboy niya ang lahat ng ganoon, ngunit sumagot siya na lagi naman siyang nag-iisa at hindi kailanman nakakaramdam ng kalungkutan.
Inihayag ni Yamaican na walang paraan para makaramdam siya ng kalungkutan kung walang tao sa paligid, agad niyang napagtanto ang katotohanan. Pagkatapos, biglang nakita ni Yamaican si Yozan at agad na kinaladkad si Shizuko papasok sa isang walang laman na silid-aralan, nataranta at nagtataka kung bakit siya naroon. Nagulat si Shizuko na kilala niya siya at tinanong kung natatakot ba siya kay Yozan, ngunit itinanggi ni Yamaican, na sinasabing dumanas lang siya ng isang traumatikong karanasan noon. Mabilis na pumasok si Haro sa iisang silid-aralan kasama si Ashima, habang humihinga ng malalim. Tila nakatakas din siya kay Yozan. Galit na galit siya dahil hindi tinupad ni Yozan ang kanyang pangako. Naisip niya na malas lang ang araw na ito para sa kanya at bigla na lang tinanong si Ashima kung hindi ba siya matutuwa kung sasabihin niya rito na gusto niya ito. Agad na namula si Ashima, at habang iniisip niya kung ano ang sasabihin, sinabi niya rito na lalong lumalala ang sitwasyon kapag sinabi niya kay Shizuko ang nararamdaman niya. Naisip niya na baka kailangan niyang gumamit ng puwersa. Nang marinig ito, tinanong ni Yamaican si Shizuko kung ano ang iniisip nito, at sinabi nitong wala siyang ibang masabi. Nang sandaling iyon, tinanong ni Ashima si Haru kung ano ang gagawin nito, at inamin din nito na mahal niya ito. Agad niya itong binaliwala, sinabing nakakatawa ang biro nito, ngunit sinabi nito sa kanya na seryoso ito sa paraang lalaki sa babae. Nagulat si Haru at naisip niyang gusto nitong makasesyon siya nito. Hindi na kinaya ni Shizuko at agad na tumayo para umalis. Ngunit sadyang hinawakan siya ni Yamaican para pagselusan si Haru. Ngunit bago pa man makapagsimula si Haru ng isa pang laban gaya ng dati, pumasok si Yozan sa silid. Agad na natarante si Haru at niyakap si Ashima. Ngunit nang makita niyang lahat ay nakatitig sa kanya na parang kriminal, tumakbo siyang walang sapin sa paa nang hindi man lang kinukuha ang kanyang sapatos. Lumapit si Yozan kay Shizuko, ngunit pamwesto si Yamaican sa pagitan nila bilang proteksyon. Sa wakas ay natalo niya ang kanyang takot, ibinigay na lang ni Yozan ang mga inabandunang sapatos ni Haru, hiniling kay Shizuko na ibalik ang mga ito, pagkatapos ay umalis kasama si Ashima. Sa ibang lugar, umiiyak mag-isa si Asako dahil sa ginawa ni Shizuko, hanggang sa matagpuan niya ito at binigyan ng kaunting ginhawa. Kalaunan ay sumama si Seisa sa kanila, nagulat nang makitang umiiyak si Asako, ngunit sinabi niya rito na mahabang kwento ito. Kalaunan ay natagpuan ni Shizuko si Haru at ibinalik ang sapatos nito, habang sinasabi rito na kailangan na nitong magsimulang mag-isip bago kumilos ng hindi makatwiran. Inamin ni Haru na nagkamali ulit siya ngunit ipinaalala rito na gusto niya ng 2 metrong distansya. Humingi ng tawad si Shizuko at hiniling na bawiin ang kanyang mga sinabi, na ikinatuwa niya. Tinanggap ni Haru ang kanyang paghingi ng tawad at umalis upang makipag-ayos kay Ashima. Natagpuan din ni Shizuko si Asako at binigyan siya ng taos-pusong paghingi ng tawad sa ginawa niya rito. Muling napahagulgol si Asako, at saka lamang muling nagpakita si Haru mula sa isang palumpong kasama ang kanyang manok. Pabiro na ipinaalala ni Seisa sa lahat na nagaganap pa rin ang pista at kailangan na nilang bumalik sa trabaho, at lahat sila ay nagsaya. Nang lumalim ang gabi at natapos ang pista, hinintay ni Haru na matapos ni Shizuko ang paglilinis at nakatulog habang ginagawa ito. Nang bumalik siya at nakita itong nagpapahinga, inabot niya ang kanyang kamay para hawakan ang buhok nito, ngunit hinawakan ni Haru ang kanyang kamay bago pa niya magawa. Diretsyong hiniling ni Shizuko na pumili na siya dahil paulit-ulit nitong sinasabi sa kanya na hindi na niya ito gusto ngunit umakto pa rin siyang ganoon. Tapat si Shizuko sa kanya at ipinaliwanag na ang labis na pag-iisip tungkol sa kanya ay lubos na nakagambala sa kanyang kakayahang mag-aral, na ikinagulat niya, at niyakap siya nito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng mas maraming oras para malaman ang kanilang relasyon. Nagising si Shizuko at nakita si Haru na nagpapahinga sa kanyang kwarto at nagtaka kung paano ito nakapasok, para lamang mapagtanto na ang lalaki ay umakyat sa bintana na parang isang uri ng delinkwenteng Spider-Man. Nabanggit niya na hindi siya pinayagan ng kanyang ama na pumasok noon. Hindi niya alam na walang pasok sa araw na iyon, kaya siya mismo ang humawak ng batas. Isiniwalat din niya na sinabihan siya ng kanyang ama na hindi siya pupunta sa tindahan ngayon. At nang marinig iyon, agad na bumaba si Shizuko para tanungin ang kanyang ama kung bakit ito nasa bahay.
Malungkot na isiniwalat ng tamad na matandang lalaki na isinara na ang tindahan, na ikinagulat ni Shizuko, na agad na nakaramdam ng matinding kalungkutan dahil iniwan niya ang negosyo sa kanyang pangangalaga. Humarap siya sa kanyang ina at isusumbong ito. Ngunit hindi nagulat ang kanyang ina dahil alam niyang palpak ang kanyang asawa sa pag-iisip. Gayunpaman, mas nag-aalala siya na hindi siya makakapag-retiro ng maaga. Samantala, walang kaalam-alam si Haru sa lahat ng bagay at tinanong si Shizuko kung bakit siya nalulungkot ng ganoon katindi, ngunit walang hiya na isiniwalat ng lalaki na ito na ang ika-6 na beses na bumagsak ang negosyo. Naisip ni Haru na wala na siyang pag-asa, at pumayag ang lalaki dahil kinailangan magtrabaho ng husto ng kanyang asawa para matiyak na maayos silang lahat. Gayun din, nalulungkot ang kanyang mga anak dahil sa kanilang walang silbing ama. Gayunpaman, sinabi ni Haru sa kanya na hindi nalulungkot si Shizuko at may mga kaibigan siyang katulad niya. Kasunod nito, habang nag-aaral sina Seisa, Asako, at Haru sa library, isiniwalat ni Seisa na dati siyang may kasintahan sa kanyang dating paaralan at tinanong si Haru kung may naaalala ba siyang partikular na babae sa kanilang klase. Ngunit napagtanto ng bida na nag-aral pa nga pala siya sa parehong paaralan ni Seisa. Tinanong ni Haru kung ginawa ba niya iyon sa babaeng iyon, na nagpailang kay Asako, pero sumagot si Seisa na mas mabilis siyang hiniwalayan ng babae kaysa sa pag-iwan sa iyo ng tatay mo para bumili ng gatas. Naging mausisa si Asako tungkol sa relasyon ni Haru kay Shizuko, at sinabi niya na sinabi sa kanya ni Shizuko na pag-iisipan niya ang tungkol sa kanilang relasyon 1 buwan na ang nakalilipas. Nagulat si Asako at napagtanto na ang dahilan kung bakit hindi umuusad ang pag-ibig ng dalawa ay dahil masyadong kontento si Haru sa kung ano ang nangyayari at hindi nagsusumikap. Ipinahayag ni Haru na sa tingin niya ay mas magiging maayos ang mga bagay-bagay kung siya ay nasa isang relasyon, ngunit walang nagbago. Samantala, naririnig sila ni Shizuko at nagulat nang maalala na pinaghintay pala niya si Haru ng 1 buong buwan. Ilang sandali pa, habang pauwi sila, binanggit ni Haru ang sitwasyon ng kanyang ama, na nagpasimula sa kanya na pag-usapan ang palagiang schedule ng trabaho ng kanyang ina. Inamin niyang gusto niyang maging isang career woman tulad ng kanyang ina. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na dati silang may palayok para sa tubig sa kanilang bakuran. Mag-iingat sila ng goldfish dito, ngunit hindi ito natuloy, na labis niyang ikinadismaya. Nang marinig ito, hinawakan ni Haru ang kanyang kamay at tumakbo papunta sa isang ilog, balak niyang manghuli ng crayfish para sa kanya. Nadismaya si Shizuko dahil gaano pa kaya kawalang malay ang lalaking ito. Pagkalipas ng ilang araw, nakasalubong ni Yamaiken si Shizuko sa library. At habang nag-uusap sila, sinabi niya sa kanya na pumunta siya dahil sa kanya, na nagpaisip sa kanya kung interesado ba siya sa kanya. Tinanong niya kung bakit wala si Haru sa kanya, at sinabi niya na determinado ang bida na manghuli ng crayfish para sa kanya, kahit na walang paraan para makahanap siya ng crayfish sa Nobyembre. Dahil dito, naisip ni Yamaiken na matagal nang tumigil sa pag-unlad ang utak ni Haru. Doon lang, sinabi ni Shizuko kay Yamaiken na gustong-gusto niya ang payo na ibinigay nito sa kanya noong isang araw, na ikinagulat niya ng husto kaya nahulog ang librong hawak nito. Kasunod nito, sa isang kafe, umupo si Asako kasama si Seisa habang naghihintay sa kanilang mga kaibigan nang pumasok ang isang grupo ng mga babae mula sa kanyang klase. Agad niyang sinubukang magtago sa likod ng meno dahil kilala ang mga babaeng ito sa pangungutya sa kanya. Nang makita nila siya, hindi na sila nag-aksaya ng oras at sinimulan muli ang kanilang mga pabulong na paghatol. At habang halos maiyak na siya, ang beta male na mukhang walang alam gaya ng dati, pumasok si Mi sa kafe ng sandaling iyon at tinitigan ng husto ang mga masasamang babae kaya mabilis silang umalis. Nang makita ito, agad na namula si Asako na parang isang anime girl na natagpuan lang ang kanyang crush. Nang gabing iyon, nagpaalam sina Yamaiken at Shizuko, at pagkaalis ni Shizuko, nagtaka siya kung bakit niya tinutulungan itong suriin ang estado ng isip nito kanina. Napagtanto niya na maaaring umiibig na siya at nagtaka kung bakit kailangang ang babaeng mahal ni Haru ang maging dahilan. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na dala pa rin niya ang panulat nito. Samantala, sa boss, nagbalik tanaw si Shizuko noong inanunsyo ng kanyang ina na kailangan na niyang magtrabaho dahil palpak ang kanyang asawa. Naisip din niya ito at napagpasyahan na sayang lang ang oras sa pag-aalala sa anumang bagay na walang katiyakan.
Samantala, bumalik si Shizuko sa kanyang mga kaibigan at napansin niyang nakahimpil pa rin si Haru sa tabi ng ilog. Sinabi ni Haru sa kanya na wala siyang mahanap na crayfish ngunit nangako siyang bibigyan siya ng mas maganda. Gayunpaman, nagtaka siya kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalala nito sa mga bagay na sa tingin niya ay walang kabuluhan. Maya-maya ay dumaan si Yameikan at nakita si Shizuko at ang mga kaibigan na nagtatawanan, kaya nagpa siya siyang huminto. Nang humiwalay si Haru sa iba, nilapitan siya ni Yameikan at inihagis ang panulat para saluhin niya, sinabihan siyang ibalik ito kay Shizuko. Nagmukhang diretso si Haru at nagtaka kung bakit niya hawak ang panulat na pag-aari ni Shizuko, na sinagot ni Yameikan na nakasalubong niya ito sa library kanina. Nang tumalikod na si Yameikan para umalis, biglang tinanong siya ni Haru kung mahal niya ito, at tinanong ni Yameikan kung may problema ba iyon bago umalis. Isang araw, natuklasan ni Shizuko ang isang hindi kilalang imbitasyon para sa isang Christmas party na nakalagay sa kanyang locker, ngunit hindi niya ito pinansin, ngunit muli niya itong natagpuan sa kanyang backpack at napagtanto na may isang taong mapilit talaga. Agad niyang hinarap si Asako, na agad namang umamin, sinabing gusto lang niya itong sorpresahin. Sa wakas ay dumating na ang araw ng party, at sumama si Shizuko sa pamimili kasama sina Haru at Asako para maghanda. Ngunit habang papunta sila, nagsimulang kumilos si Haru ng kakaiba, na parang may social anxiety, at muntik na niyang ibalik si Santa Claus sa North Pole. Nagtaka si Shizuko kung ano ang problema at naisip na hindi na posible ang plano nitong makipag-usap sa kanya dahil sa kakaiba nitong kinikilos. Nang pumasok sila sa isang fast food para bumili ng manok, bigla nilang nakasalubong si Yameikan at ang kanyang mga tauhan. Nang mapagtanto ng mga lalaki na pupunta sila sa Christmas party, sinabi nilang sasama rin sila. Ngunit ipinakita sa kanila ni Asako na kailangan nilang magkaroon ng tiket at mapili na mapunta doon. Gayunpaman, sinabi ng mga lalaki na pupunta pa rin sila dahil sila ay mga bad boy at maaari silang pumunta kahit saan nila gusto. Tinanong ni Shizuko si Yameikan kung sasama rin ba siya, at nang sumagot siya ng oo, pinutol ni Haru at sinabing hindi. Nagtaka si Yameikan kung bakit tutol si Haru sa pagsama niya, at sumagot si Haru na dahil sinabi niyang umiibig siya kay Shizuko. Nagulat ang lahat, ngunit mabilis na sumagot si Yameikan na nagbibiro lamang siya, na naging dahilan upang tumawa ang lahat at agad na nagbago ang mood ni Haru. Gayunpaman, lihim na nagalit si Yameikan kay Haru dahil sa pagkakaroon ng napakawalang silbing bibig, at nagtaka siya kung bakit niya sinabi ang sinabi niya ng gabing iyon. Pumunta silang lahat sa Batang Center kung saan talaga nagaganap ang party, at nagulat si Mi dahil walang nagsabi sa kanya na may party na gaganapin, ngunit pinayagan niya sila hanggat mananahimak sila. Gayunpaman, natakot ang mga tauhan ni Yameikan kay Mi, na minsan ay nagbabala sa kanila na lumayo kay Haru or mababali niya ang kanilang mga binti. Kumbinsido silang tiyak na may pinaslang si Mi noon. At nang marinig ito, tinitigan lang ni Asako si Mi, marahil ay sinusukat ang kanyang magnum sa ulo nito. At nang kumaway ito sa kanya, nahihiya ito, na nag-iwan kay Mi na nagtataka kung ano ang problema niya. Samantala, nakita ni Seisa si Ashima na papunta na sa event at sinabi niya sa kanya na nag-aalala si Asako sa kanya dahil hindi niya sinasagot ang telepono. Tinanong niya ito kung hindi siya pupunta sa party, ngunit nagulat si Ashima na may party dahil inakala niyang biro lang ang imbitasyon sa Pasko. Tinanong naman ni Seisa kung pupunta siya, at sinabi niyang hindi. Ngunit habang papalayo siya, pinayuhan siya ni Seisa na pumunta dahil magiging masaya ito. Pagdating nila, dalawang talunan ang halatang nasa sabik na makakita ng isa pang babae, at agad nila itong sinubukang batiin. Nakilala ni Yameikan si Ashima at tinanong si Shizuko kung paano siya tutugon sa pagdating nito ngayong naroon na siya, ngunit sinabi ni Shizuko na hindi niya problema iyon. Samantala, napansin ni Mi na sadyang iniiwasan siya ni Asako, at mabilis na nalaman ni Seisa ang dahilan sa likod ng kanyang pag-uugali. Nagkaroon ng nararamdaman si Asako para kay Mi, na nag-iwan kay Seisa na nadismaya dahil umaasa siya ng higit pa sa kanilang dalawa. Sa sandaling iyon, tumingin si Mi sa tabi ni Haru at natuwa nang makita kung gaano nagbago si Haru simula nang magkaroon na siya ng mga kaibigan at unti-unting natututo kung paano maging isang normal na tao. Habang nagpapatuloy ang party, pakiramdam ni Ashima ay wala sa lugar at nahihirapan sa mga pangunahing pakikisalamuha. Ngunit hinikayat siya ni Seisa na maging siya na lang at huwag pansinin ang reaksyon ng lahat.
Samantala, nag-aaral pa rin si Shizuko habang nasa party, at tinanong siya ni Ashima kung dadalo siya sa mga sesyon ng Winter Cram School, at kinumpirma ni Shizuko ang kanyang mga plano. Binanggit ni Yamaika na dadalo rin siya, na agad na nagpa-interes kay Shizuko, at nang makita sila, nagselos si Haro. Kaya palihim niyang tinanong si Mi kung maaari rin siyang mag-aral sa cram school, ngunit sinabi ni Mi sa kanya na masyado silang mahirap para bayaran ito, at hindi naman kailangan ni Haro ang klase, na nag-iwan sa kanya ng pagkadismaya. Pagbalik sa batang area, nagsasaya ang mga kaibigan ni Yamaikan habang sinalubong ni Asako si Yamaikan sa isang sulok. Sinabi niya sa kanya na wala siyang pagkakataon kay Shizuko, at muntik na niyang mabasag ang mukha nito sa kanyang palad dahil sa basurang ibinubuga nito. Nagpakita si Ashima ng sandaling iyon, at ginamit niya ang pagkakataon upang ibunyag na umamin din si Ashima kay Haro, sinabihan si Asako na pag-alitan din ito. Ngunit sinabi ni Asako na alam na ni Ashima ang kanyang lugar, na lalong nagpalala sa pakiramdam ni Ashima tungkol sa buong sitwasyon. Nang gabing iyon, habang patapos na ang salusalo, nakatagpo ni Haro si Yamaikan sa may hagdan, at gumawa si Yamaikan ng isang katawa-tawang alok, na nag-alok na maging kaibigan ni Haro kapalit ni Shizuko dahil matagal nang gusto ni Haro ang mga kaibigan. Gayunpaman, agad itong tinanggihan ni Haro, na sinasabing hindi niya ito kailangan kung mayroon siyang Shizuko. Sinabi pa ni Haro na kanya si Shizuko, at tinanong ni Yamaikan kung paano kung sinabi ni Shizuko na mas gusto niya ito. Nagalit si Haro, at nang itinaas niya ang kanyang kamay upang ihampas kay Yamaikan, tinawag siya ni Shizuko upang sabihin na uuwi na ito. Agad na hiniling ni Haro na ihatid siya pauwi, ngunit bago ito umalis, binalaan niya si Yamaikan na layuan si Shizuko. Habang naglalakad sila pauwi, muling binanggit ni Haro ang mga klase sa paghahanda sa taglamig na may bahid ng selos sa kanyang boses. Hindi niya nagustuhan ang ideya na makasama ni Shizuko si Yamaikan. Kaya hinawakan ni Shizuko ang kanyang kamay at inamin na mahal niya ito, tiniyak sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala. Sa wakas ay napangiti ito kay Haro, at tinanong ng makasariling talunan kung nangangahulugan ba ito na hindi siya papasok sa cram school, na ikinagulat niya. Nang magsimula ang kurso sa taglamig, dumating si Shizuko sa cram school kasama si Yamaikan. Sinundan sila ni Haro roon, tinatanong siya kung bakit pa rin siya pumapasok sa cram school kahit natutol siya rito. Hindi siya pinansin ni Shizuko noong unang ngunit sa huli ay nagsalita siya at sinigawan siya na huwag nang pakialaman ang kanyang pag-aaral, na siyang tumama kay Haro. Kasunod nito, nakaupo na sina Shizuko at Yamaikan sa kanilang mga klase sa cram school nang casual niyang banggitin na nagugutom siya. Sandaling naisip ni Yamaikan na imbitahan siya sa hapunan, ngunit bago pa siya makagawa ng anumang hakbang, napagtanto niya na nakabili na siya ng kanyang pagkain, na ikinadismaya niya. Dahil mula sa mayamang pamilya, sanay si Yamaikan na makuha ang anumang gusto niya, at dahil dito ay napaisip siya kung ano ang ginagawa niya sa isang napakaabalang klase ng paghahanda. Nahulog na ang loob niya kay Shizuko, kahit na halos hindi niya kinikilala ang kanyang presensya. Kalaunan sa paaralan, ipinapakita ni Seiza ang mga larawan ng mga lalaki mula sa Christmas party. At habang nagustuhan ni Haro ang mga larawan na kumukuha sa kanya at kay Shizuko, agad niyang nakita ang isa kung saan tinitingnan ni Yamaikan si Shizuko na parang kanyang biktima at agad niya itong itinapon. Pinulot ni Asako ang larawan at napansin si Mi sa likuran, na halatang kinabahan siya, kaya mabilis niya itong itinago. Tinanong siya ni Seiza kung ano ang ginagawa niya, ngunit sinabi ng babae na pumapalakpak lang siya. Samantala, papunta si Yamaikan sa cram school, na nagudyok sa isa sa kanyang mga kaibigan na magtanong kung interesado ba talaga siyang mag-aral or gusto lang niyang makasama si Shizuko. Ngunit sumagot si Yamaikan na hindi siya ganoong kawalang isip. Habang papunta siya, may isa pang kaibigan na nagulat na may isang babae mula sa ibang paaralan na gustong yayain siya ni Yamaikan na lumabas. Ngunit tinawag ito ni Yamaikan na basura. Kahit alam niyang napakaganda ng babaeng iyon, naisip niya na hindi magiging problema para sa kanya ang pagkakaroon ng magagandang babae. Pero bakit ba siya masyadong nahuhumaling kay Shizuko, na malamang ay nasa pinakadulong bahagi ng mundo? Nakita niya ang isang babae na parang kay talikod ni Shizuko, ngunit habang masayang lumalapit siya, natuklasan niyang isang matandang lola pala iyon na ilang pulgada ang layo mula sa puntod nito. Isang babae sa malapit ang nakatitig sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad.
Maya-maya, nakasalubong niya ang tunay na Shizuko at sandaling naisip ang lapitan ito. Habang naglalakad siya sa likuran, isang bisikleta ang dumaan, at agad na hinailan ni Yamaiken si Shizuko palayo, niyakap ito ng mahigpit. Sa mismong sandaling iyon, nagpakita si Haru at hinampas ito sa ulo, sinabihan itong layuan si Shizuko. Nagalit si Yamaiken, at muntik na silang mag-away, ngunit pinagalitan ni Shizuko si Haru dahil sa pagsunod muli sa kanya. Nagtalo ang dalawa, kung saan sinabi ni Shizuko kay Haru na mahalaga pa rin ang kanyang pag-aaral, ngunit hindi ito pinayagan ni Haru. Nagpatuloy siya sa paglalakad kasama si Yamaiken, at pabiro siyang nagkunwaring niyakap siya muli para lang guluhin si Haru, dahilan para galit na batuhin siya ni Haru ng lata, ngunit napunta ito kay Shizuko. Ang kanyang matalim na titig ang nagpalinaw kung gaano siya kagalit. Mamaya sa klase, hinawakan ni Yamaiken ang bukol sa ulo nito dahil sa atake ni Haru, at nag-alala si Shizuko. Humingi ng tawad si Shizuko, ngunit tinanong ni Yamaiken kung bakit niya ginawa iyon, at isiniwalat niya na nagpasya siyang umamin muli kay Haru, ngunit lalo lamang nitong naalala si Yamaiken. Umakto si Yamaiken na kalmado at nagkunwaring isa siyang pantas na may degree sa romantikong relasyon. Tinanong ni Shizuko kung ano ang iniisip niya. Niyaya siya ng baliw na talunan na kumain kasama niya kung gusto talaga niyang malaman. Samantala, napansin ni Shizuko ang bukol sa ulo nito at nag-alok ng tulong sa pamamagitan ng paglalagay ng yelo sa kanyang sugat. Gayunpaman, sinabi niya rito na ayos lang, kahit na gusto ito ng kanyang puso, at hindi man lang nag-abalang ipilit ni Shizuko. Sinabi niya sa kanya na mas makabubuti kung lalayo siya ng kaunti kay Haru at sa kanya. Ngunit lalo lamang nitong pinaisip si Yamaiken na nagyayabang siya. Gayunpaman, sumagot si Shizuko na hindi siya nagyayabang. Ipinakita lamang nito kung gaano kaakit-akit si Yamaiken para sa kanya na pinagseselosan niya si Haru. Nang matapos ang klase, medyo natuwa si Yamaiken dahil naisip ni Shizuko na kaakit-akit siya, at napangiti siya ng husto sa pag-iisip tungkol dito. Nagbago ang kanyang pakiramdam nang mapansin niya ang parehong babae mula kanina na nakatitig muli sa kanya, ngunit mas hindi niya ito pinansin at mabilis na umalis. Ang babae ay si Yu pala, ang matalik na kaibigan ni Oshima, at sinabi niya kay Oshima na nakakita lang siya ng isang lalaki na nakangiting parang ewan. Nang gabing iyon, naligaw si Yamaiken at bigla na lamang napunta sa kung saan tumatambay si Haru. Agad niyang naalala na sinubukan siyang itulak ni Haru pababa ng hagdan noong gabing iyon ng Christmas party, at natatakot siyang baka nasa panganib siyang mag-isa kasama ito. Niyaya siya ni Haru na maglakad ng magkasama. At habang naglalakad sila, bumalik sa alaala ni Yamaiken kung paano siya umakto na hindi pala kaibigan kay Haru noong sila ay bata pa. Lumaki si Haru bilang isang delinkwenteng batang laging nakikipag-away, at nang makita kung gaano na siya kakalma ngayon, sinabi ni Yamaiken sa kanya na nagbago na siya. Nagulat si Haru, ngunit sinabi niya rito na pareho pa rin siya. Si Shizuko na lang ang nagbabago, at naisip niya kung iiwan na ba siya nito sa lalong madaling panahon. Sinabi pa ni Haru na ito ang nagpaisip sa kanya na tanggalin ang mga braso at binti nito, at tinawag siya ni Yamaiken na isang psychopath. Ngunit pinagtibay niya na hindi niya gagawin iyon, kaya naman palagi siyang nakatingala, or kung ano pa man ang ibig sabihin noon. Habang paakay si Yamaiken sa kanyang Uber, sinabi ni Haru sa kanya na hindi niya gagawin iyon kay Shizuko, ngunit walang ibang exempted. Gayunpaman, sinipa siya ni Yamaiken at tinawag itong isang walang kabuluhang banta. Ilang sandali pa, nagsimulang umulan, at umupo si Haru sa gitna ng malakas na ulan, malalim na iniisip kung paano ang kanyang relasyon sa kanyang kapatid ay nagbago mula sa paghanga patungo sa ganap na pagtanggi. Dumating si Shizuko at nakita siyang naghihintay sa kanya sa ulan. Inisip niya kung paano siya dapat mag-react dito, at sinabi niya sa kanya na siya ang kanyang bayani dahil lagi siyang nandyan tuwing gusto niya siyang makita. Bigla niya itong niyakap at inamin na mahal niya ito. Tinanong niya ito kung bakit siya lang ang nagpipigil sa sarili, naiwan siyang nagtataka kung ano ang pinagsasabi nito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na gusto niyang sumugod sa klase nito at guluhin ang lahat. Gayunpaman, ayaw niyang kamuhian siya nito, ni ayaw din niyang iwan siya nito. Natigilan si Shizuko, hindi alam kung paano sasagot. Palagi niyang iniisip na magiging maayos ang lahat kung ipahahayag niya ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos, sinabi ni Haru sa kanya na gusto niya ito,
Ngunit sinabi nito sa kanya na hindi iyon nangyayari at nagtataka kung bakit sila patuloy na nag-aaway. Parang lagi silang hindi magkasundo. Samantala, naglakad si Asako papunta sa gitna para magbigay ng isang bagay kay Seiza, na abala sa pakikipag-usap sa kanyang squad. Bigla na lang, nagpa siya ang isa sa kanyang mga kaibigan na maglaro ng wingman at itinulak ang kawawang si Yano, isang lalaki na matagal nang may gusto kay Asako. Nandidiri si Asako sa buong palabas ng circo at umalis ng walang imak. Kaya mabilis na sumunod si Seiza sa kanya upang humingi ng tawad para sa kanila. Sinabi niya rito na ito ang dahilan kung bakit kinaiinisan niya ang mga lalaki. Wala silang pakialam na mapahiya ang sinuman para lang sa kanilang kasiyahan. Gayunpaman, hindi naniniwala si Seiza doon at sinabi sa kanya na kasalanan niya kung bakit hinayaan niya itong umabot sa puntong iyon, ngunit binalingan niya ito at sinabing katulad lang ito ng mga kaibigan niya. Di nagtagal ay napagtanto niya na siya ay malupit at nagpatuloy sa pagpapahayag kung gaano siya nadidismaya sa kanyang mga pagkakaibigan. Nabanggit pa niya na nahihirapan siyang kausapin si Mi. At sinabi ni Seiza na sa tingin niya ay dahil iyon sa pag-ibig niya kay Mi. Agad na namula si Asako at agad na itinanggi, sinabing hindi siya kailanman mai-inlove sa isang taong kasing tanda niya. Pagkatapos, biglang sumingit si Haru na parang nanalo sa loto, at pareho silang nagtaka kung bakit halos kumikinang ito. Kaya, natapon niya ang tiyanang may pinakamalaking ngiti. Nangako si Shizuko na sasama sa kanya sa isang picnic sa susunod na taon sa anumang lugar na gusto niya sa kondisyon na mag-aayos siya hanggang sa matapos ang kanyang prep school. Laking gulat ni Seiza at Asako na hindi alam ni Haru na nasuhulan siya. Sinabihan sila ni Haru na maaari rin silang sumama, at habang nasa sabik si Asako, si Seiza naman ay nakaramdam ng kawalan ng pakialam. Kinabukasan, nagulat si Shizuko na gumana ang kanyang estratehiya habang paalis siya papunta sa kanyang cram school, sinasabihan si Haru na ay enjoy ang natitirang bahagi ng taon. Tinanong ni Asako si Haru kung talagang gusto niya ito, at sinabi nitong nangako si Shizuko na sasama sa kanila sa bagong taon. Gayunpaman, kinutya siya ni Asako dahil sa kanyang kawalang malay at iminungkahing mag-hangout sila. Habang nagha-hangout sila, sinabi ni Haru kay Asako na nag-aalala si Mi sa kanya, at nang maalala ang sinabi ni Seiza, nahiya na naman siya. Pagkatapos ng kanilang maikling paghahaponan ng araw na iyon, kumaway si Haru kay Asako para magpaalam, at napagtanto niya na hindi niya makikita ang sino man sa kanyang mga kaibigan hanggang sa bagong taon. Lumipas ang ilang araw na lahat ay nag-e-enjoy sa kanilang mga bakasyon hanggat maaari. Ngunit si Asako ay nag-iisa lamang sa bahay at walang makausap. Noong bisperas ng bagong taon, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Shizuko at halos umiyak nang marinig ito mula sa kanya. Nagtanong si Shizuko para sa kanyang nakababatang kapatid, at habang naghahanda siyang tapusin ang tawag, hindi na nakapagtimpi si Asako at ibinunyag na nalulungkot siya. Kasunod nito, pumunta siya sa bahay ni Shizuko kasama si Haru para sa isang biglaang sleepover. Bibisita ang mga magulang niya kay Lola, kaya sila lang sa buong bahay para sa kanilang maliit na salusalo. Nang gabing iyon, natulala silang lahat nang tumunog ang telepono ni Asako. Si Seiza ang nag-iimbita sa kanila na pumunta agad sa pista ng bagong taon. Nakarating sila sa lugar, at habang tuwang-tuwa sina Haru at Asako na makita ang mga tao, naramdaman ni Shizuko na lampas na sila sa oras ng curfew, ngunit sinabi ni Asako sa kanya na ayos lang dahil tradisyon ng Hapon. Hindi nagtagal ay nagkagulo ang lahat nang magsimulang makipag-away sina Haru at Yamaikan sa ilang mga hindi inaasahang lalaki. Nagulat si Yamaikan, iniisip na kung nasa pista si Haru, malamang ay nasa malapit lang si Shizuko. Kaya, nagmisyon siyang hanapin ito. Nang sa wakas ay matagpuan niya ito, sinubukan niyang magpakaginoo at bumili ng pagkain para sa pista, ngunit iginiit ni Shizuko na bayaran ang mga gamit nito at umalis. Sinabi sa kanya ni Asako na hindi niya maaaring suhulan ang puso ni Shizuko, kaya nagalit siya at hinawakan ang mukha nito. Pagkaalis nila, naisip ni Yamaikan kung kailangan ba niyang aminin ng malinaw ang kanyang nararamdaman tulad ng ginawa ni Haru. Ilang sandali pa, nakatagpo ni Asako, Shizuko, at Haru si Oshima at ang kanyang matalik na kaibigan. At habang magkasama sina Asako at Oshima, napansin ni Asako si Oshima na nakatitig kina Haru at Shizuko. At tinanong niya na dapat si Haru iyon dahil mas magiging masaya siya kung may iba siyang gusto.
Ngunit sumagot si Ashima na hindi niya mapigilan ang sarili na isipin si Haro. Nang gabing iyon, pinapasok sila ni Mi sa rooftop para mapanood nila ang pagsikat ng araw. At habang naghihiyawan ang lahat, nakita ni Asako si Yano at lumayo sa kanya, na ikinalungkot niya. Sinabi ni Mi sa kanya na sinasaktan niya ito at hiniling na maging mas mabait pa. Sumagot si Asako na hindi niya alam kung paano kikilos kay Yano matapos maging masama sa kanya noong huling pagkakataon. Sa wakas ay ipinahayag niya na kinasusuklaman niya ang mga lalaking sumusubok na manligaw sa kanya. Pero sinabi ni Mi sa kanya na normal lang iyon. Sinabi niya sa kanya na mahal din niya ang mga babae, kaya tinanong niya ito kung gusto ba niyang umibig, at sumagot siya na mabuti ang pag-ibig dahil palagi nitong binabago ang mga tao, mabuti man or masama. Dagdag pa niya, ang pinakamahusay na uri ng pag-ibig ay nakakatulong sa paglaki ng sinuman, at bigla siyang tinanong nito kung maaari silang lumaki ng magkasama, na nag-iwan sa kanya na walang masabi. Samantala, nakikinig si Seiza, at bumalik siya kay Yuna para sabihin dito na tila nasira ang kanyang plano. Ilang minuto ang lumipas, habang sumisikat ang araw sa kalangitan, naghiyawan ang lahat, ngunit hindi gaanong natuwa si Mi dahil madalas na niya itong nakita. Sinabi ni Haru kay Shizuko na masaya ito at lahat ay masaya tuwing kasama niya ito. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na gawin itong muli sa susunod na taon. Samantala, napansin ni Seiza na naglakad si Asako upang magmukmak mag-isa sa isang lugar. Lumipas ang holiday season na parang nakakabagot na montage sa pelikula. Ginugol ni Shizuko ang kanyang bakasyon na nakakulong sa bahay, nalulunod sa mga libro na parang isang uri ng ermitanyo sa pag-aaral, ngunit ang kanyang utak ay patuloy na lumilipad kay Haro dahil hindi niya ito nakita simula noong bagong taon. Pagkatapos, bigla niyang narinig si Haro na sumigaw ng kanyang pangalan at napaisip kung may naririnig ba siya. Biglang nagpakita si Haro sa kanyang bintana, nakadamit na parang mangangaso ng insekto sa isang post-apocalyptic na mundo. Sinabi niya na hinahanap niya ito ngunit hindi niya ibinahagi kung sino bago muling nawala, na nag-iwan sa kanya na nagtataka kung bakit siya nagmamadali. Gayunpaman, nalaman niya na nakalimutan niya ang kanyang telepono. Kalaunan, nakatagpo ni Haro si Asako at tinanong kung nakita niya siya, ngunit nakatayo ito roon na mukhang mas nalilito kaysa sa isang taong sinusubukang lutasin ang advanced calculus. Nang mapagtanto na hindi niya maintindihan, tumakbo muli siya, sinabihan siyang kontaken siya na natagpuan na niya siya. Sa pagkakataong ito, nag-iwan siya ng lambat. Nangyari rin ito nang makatagpo niya si Seiza at ang kanyang baseball crew. Nagsalita siya ng ilang salita at pagkatapos ay nawala, nakalimutan ang kanyang goggles sa pagkakataong ito. Habang patuloy na nag-aaral si Shizuko, biglang tumunog ang telepono ni Haro, ngunit hindi niya ito pinansin. Patuloy itong tumutunog, at sinagot niya ito at nalaman na si Seiza ang tumatawag. Nag-aalala rin si Seiza kung bakit kakaiba ang kinikilos ni Haro at tinanong kung ano ang gagawin ni Shizuko sa teleponong naiwan ni Haro. Samantala, ang kaibigan ni Yamaken na si Jay ay kakagaling lang sa appendix, kaya nagpa siya si Yamaken at ang barkada na isama siya sa isang maliit na pakikipagsapalaran sa sariwang hangin. Kasabay nito, tumungo si Asako sa batang center upang ibalik ang net na iniwan ni Haro sa kanya, ngunit walang tao roon, at nakita niya ang isang maliit na sulat mula kay Mi. Sakto, dumating si Shizuko. Pumunta rin siya upang ibalik ang telepono ni Haro. At nang mapagtanto niyang walang tao sa paligid, naisip niyang iwanan ito kay Asako. Gayunpaman, sinabihan siya ni Asako na ibigay ito sa kanya ng mag-isa, ngunit sumagot si Shizuko na nasa kalagitnaan siya ng pag-aaral at kailangan niyang bumalik. Kalaunan ay kinuha ni Asako ang telepono at nanatili habang nagpapalam si Shizuko. Habang naglalakad sina Yamaken at ang mga kaibigan niya, biglang nagpakita muli si Haro. Habang hinahanap pa rin kung sino man siya, binitawan niya ang kanyang mga guwantes at susi bago tumakbo palayo, naiwan si Yamaken na nagtataka kung ano ang nakita ni Shizuko sa kanya. Hindi nagtagal ay dumating si Seiza sa batang center dala ang goggles at nagpas siyang manatili kay Asako kasama ang kanyang mga kaibigan. Samantala, papunta na siya nang makita niya ang isang manok at agad na ipinadala ang larawan nito kay Ashima. Nang makita ito, tinawagan agad siya ni Ashima at sinabing kay Haro ito. Dinala niya ang manok at nagsimulang maglakad-lakad kasama ito, hinahanap ang batang center. Nang salubungin siya ni Shizuko, sabay silang tumungo sa batang center.
At sa sandaling iyon ay napagtanto nilang lahat na hinahanap ni Haru ang manok. Naisip nilang hanapin siya at habang iniisip nila kung nasaan siya, sinabihan sila ni Yamaiken na aalis na siya habang naglalakad ito palayo. Sinabi rin ni Shizuko na aalis na siya. At paglabas niya sa center, naghiwalay sila ni Yamaiken. Gayunpaman, muling nawala sa landas si Yamaiken at naabutan niya si Shizuko, na siyang nagturo sa kanya. Samantala, sinimulan ni Asako at ng iba pa ang paghahanap kay Haru sa buong lungsod. At pagkatapos ng ilang sandali ng walang silbing paghahanap, pinayuhan sila ni Seisa na bumalik dahil maaaring nakabalik na sana si Haru sa Batang Center. Gayunpaman, sinabi niya na dapat silang magpatuloy sa paghahanap gaya ng itatawag sa kanila ni Haru kung nakabalik na ito. Tila, ginagawa lamang niya ito dahil natatakot siyang makita si Mi. Doon din, nagsimulang dumyugo si Jay dahil muling bumukas ang sugat nito dahil sa stress, at nahimati ito, na naging dahilan upang mataranta ang kanyang mga kaibigan. Di nagtagal ay natagpuan ni Shizuko si Haru, na naghahanap pa rin sa kanya, at sinabi niya sa kanya na natagpuan na nila ang manok. Gayunpaman, hindi man lang namalayan ni Haru na nawawala ang manok. Inihayag niya na naghahanap siya ng isang kumikinang na insekto at gusto niya itong mahuli para mapanood niya ito kasama niya. Namula ang babae at pagkatapos ay hiniling sa kanila na bumalik sa Batang Center dahil hinahanap siya ng lahat. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang helmet at kinuha ang kanyang dala mula sa kanya. Ngunit habang paakyat siya sa hagdan, bigla niyang nakita ang kumikinang na insekto na matagal na niyang hinahanap. Nakuha niya ang atensyon ni Shizuko, at tinitigan niya ito na parang nakasaksi ng totoong mahika at naisip na ito ang pinakamagandang bagay na nakita niya. Sa katahimikang iyon, naisip niya kung darating kaya ang araw na titingnan niya si Haru ng may tapat at taos-pusong pagmamahal.